Sa gitna ng isang marangyang handaan sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Alabang, habang nagliliwanag ang mga kristal na chandelier at sumasabay ang mahinang tugtog ng jazz sa mga bulungan ng mga bisita, biglang tumigil ang lahat nang marinig ang matinis na boses ni Celeste Vergara, "Tigilan mo na ang kasinungalingan, Rafael. Alam ko na ang lahat." Napalingon ang mga bisita, hawak ang kani-kanilang baso ng alak, ang ilan ay napakunot noo, ang iba na may halatang sabik sa eskandalo, at sa gitna ng silid ay nakatayo si Rafael Vergara, kilalang negosyante at may-ari ng isang construction empire, tila natuyuan ng dugo ang mukha habang nakatitig sa kanyang asawa, na nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tingin. Sa tabi ni Rafael, isang babae ang unti-unting napaurong, hawak ang clutch bag na parang gustong matuno sa kahihiyan si Andrea Salazar, ang kanyang executive assistant, na ilang buwan nang pinag-uusapan sa loob ng kumpanya ngunit walang makapagtibay ng tsismis. "Celeste, hindi ito ang iniisip mo," mahinang sabi ni Rafael, pilit pinapakalma ang sitwasyon, ngunit sa loob-loob na iya'y kumakabog ang dibdib, ramdam niya ang pawis sa likod kahit malamig ang aircon, at ang bawat tingin ng mga tao ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang reputasyon. Ngunit si Celeste ay hindi na ang babaeng madaling mapaniwala. Sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang recording na nakuha niya isang malinaw na usapan ni na Rafael at Andrea, puno ng lamang, puno ng mga planong hindi kasama ang kanilang pamilya. "May ebidensya ako," malamig niyang sabi, sabay taas ng cellphone, at sa isang pindot ay umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Rafael, "Hintayin mo lang, Andrea. Malapit na. Kapag nakuha ko na ang kontrata sa lupa, wala nang pipigil sa atin." Napahigop ng hangin ang mga bisita, ang ilan ay nagbulungan, ang iba'y dahan-daang lumayo, ngunit walang gustong umalis dahil ang eksena ay parang teleseryeng nangyayari sa harap nila. Sa loob ni Rafael, isang mabilis na kalkulasyon ang tumatakbo: paano ililigtas ang sarili, paano babaliktarin ang sitwasyon, paano mapoprotektahan ang negosyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bagong boses ang sumingit mula sa likuran, "Mukhang hindi lang relasyon ang problema dito, kuya." Lumingon ang lahat at nakita si Marco Vergara, nakababatang kapatid ni Rafael, nakasuot ng simpleng barong ngunit may kakaibang kumpiyansa sa tindig, hawak ang isang folder na tila mas mabigat pa sa lahat ng sikreto sa silid na iyon. Si Marco ay matagal nang nasa anino ng kapatid, laging ikinumpara, laging minamaliit, ngunit sa gabing iyon, may kakaiba sa kanyang mga mata, parang matagal nang hinihintay ang pagkakataong ito. "Ano na naman yan, Marco?" Pilit na kontrolado ang boses ni Rafael, ngunit sa loob na iya'y may kaba na hindi niya maipaliwanag. "Mga dokumento," sagot ni Marco, dahan-daang naglakad papalapit, bawat hakbang ay parang may sariling tunog sa katahimikan ng silid, "tungkol sa lupang binabanggit mo sa recording. Yung lupa na dapat sana ay para sa housing project ng mga empleyado natin, pero mukhang may ibang plano ka." Napakunot ang noo ng ilang bisita, lalo na ang mga kilalang politiko at negosyante na kasali sa proyekto, at unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin mula sa simpleng eskandalo ng pagtataksil, naging usapin ito ng kapangyarihan at pera. Si Celeste, na kanina'y puno ng galit, ay napalingon kay Marco, at sa unang pagkakataon ay may nakita siyang kakampi sa gitna ng kaguluhan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng posibilidad. Binuksan ni Marco ang folder at inilatag ang ilang papel sa mesa. Binili na ni Rafael ang lupa gamit ang Dummy Corporation. At ang plano ay convert ito sa private development para sa mga high-end clients. Triple ang kita, pero may mawawala ang tiwala ng mga tao, ang reputasyon ng kumpanya, at higit sa lahat ang pangalan ng pamilya Vergara. Sa sandaling iyon, parang sumikip ang buong silid, ang bawat tao ay napapikit, napalunok, o napaurong, at si Rafael ay napatitig sa kapatid, puno ng galit at pagtataka. "Pinag-iinitan mo ako, Marco. Sarili mong kapatid." Ngunit sa loob ni Marco, matagal nang kumukulo ang sama ng loob, mga taon ng pagiging second best, mga desisyong hindi siya kinonsulta, mga pagkakataong ninakaw sa kanya. "Hindi, kuya," malamig niyang sagot, "pinoprotektahan ko ang kumpanya at ang totoo." Sa gilid ng eksena, si Andrea ay unti-unting umatras, ang isip na iya'y nagkakagulo. Hindi ito ang inaasahan niya, hindi ito ang ipinangako ni Rafael, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang baka siya ang susunod na masakripisyo. Sa kabilang banda, si Celeste ay dahan-daang lumapit sa mesa,
tinitigan ang mga dokumento, at bawat pahina ay parang sampal sa kanyang mukha. Hindi lang siya pinagtaksilan bilang asawa, kundi niloko rin bilang kasosyo sa buhay at negosyo. Rafael, hanggang saan ang kasinungalingan mo? Mahina ngunit matalim niyang tanong, at sa loob na iya'y unti-unting nababasag ang lahat ng pinaniwalaan niya. Si Rafael, na sanay sa negosasyon at paghawak ng krisis, ay napapikit sandali, huminga ng malalim, at sa isip na iya'y mabilis na nagbuo ng plano. Kailangan niyang kontrolin ang naratibo, kailangan niyang patahimikin si Marco, at higit sa lahat, kailangan niyang maibalik ang imahe niya sa harap ng mga taong ito. Lahat ng ito ay hindi pa final, mariin niyang sabi, business decision ito. Walang ilegal. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng sala, ilegal man o hindi, mali pa rin. Lahat ay napalingon at nakita si Don Ernesto Vergara, ang patriarka ng pamilya, na matagal nang hindi nagpapakita sa mga ganitong okasyon, ngunit ngayon ay nakatayo, hawak ang kanyang baston, ang makay puno ng bigat ng mga desisyong ginawa ng kanyang mga anak. Sa loob ni Don Ernesto, isang malalim na pagkadismaya ang kumikirot. Ang imperyong itinayo niya sa loob ng ilang dekada ay unti-unting nababahiran ng kasakiman at pagtataksil. Pinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, Rafael, mabagal ngunit mabigat niyang sabi, bawat salita ay parang bato na bumabagsak sa katahimikan, hindi para sirain mo. Si Rafael ay napayuko sandali, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa galit na hindi niya maipakita, at sa isip na iya'y nagsisimula ng mabuo ang ideya na ang tunay niyang kalaban ay hindi na lang ang asawa o ang kabit, kundi ang sarili niyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, si Celeste ay napapikit, ramdam ang bigat ng lahat, ang kahihiyan, ang galit, ang sakit, at sa loob na iya'y unti-unting nabubuo ang isang desisyon na babago sa takbo ng lahat ng kanilang buhay. Tama na, bigla niyang sabi, at ang boses na iya'y hindi na nanginginig, hindi na ito tungkol sa hiya. Hindi na ito tungkol sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Rafael, haharap ka sa batas. At sisiguraduhin kung lalabas ang lahat ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang hangin sa silid ay tuluyang nagbago. Ang mga bisita ay napaatras, ang ilan ay agad na lumabas, ang iba na may nanatili ngunit halatang hindi na komportable, at ang pamilya Vergara ay naiwan sa gitna ng isang gulo na hindi na kayang itago ng pera o impluwensya. Sa isip ni Marco, ito na ang simulang pagkakataong matagal niyang hinintay, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali, dahil si Rafael ay hindi basta-basta susuko. Sa kabilang banda, si Rafael ay tumingala, tinitigan si Celeste, si Marco, at si Don Ernesto, at sa loob na iya'y unti-unting sumisibol ang isang malamig na determinasyon. Kung kailangan niyang sirain ang lahat para manatili sa tuktok, gagawin niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng isang marangyang bahay, nagsimula ang isang digmaan na hindi lang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil, kundi tungkol sa kapangyarihan, katotohanan, at kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para mapanatili ang kanyang mundo. Ngunit ang unang gumalaw ay hindi si Rafael kundi si Don Ernesto, na dahan-daang ibinaba ang kanyang baston sa marmol na sahig na may tunog na sapat para patahimikin ang natitirang mga bulungan sa silid, at sa simpleng galaw na iyon ay biglang naging malinaw na ang gabing dapat sanay selebrasyon ay tuluyan ng naging paglilitis sa loob mismo ng kanilang tahanan. Lahat ng hindi kaalyado sa pamilyang ito, umalis na, mababa ngunit mariing utos niya, at ang mga bisita, na kanina'y nag-aatubiling makisilip pa sa eskandalo, ay tila sabay-sabay nakahinga at nagmadaling tumalikod, nagsisiksikan sa may pinto, umiilag sa tinginan, may ilan pang kunwaring nagmamadaling sagutin ang kanilang mga telepono para lang hindi madamay sa kumukulong tensyon. Sa gilid ng hagdan, nakatayo si Isabela, ang panganay na anak ni Rafael at Celeste, 22 taong gulang, bagong graduate sa Law School Review Program at sanay magtago ng emosyon. Ngunit sa gabing iyon ay halatang namumuo ang luha sa kanyang mga mata kahit pilit niyang pinipigilan. Sa tabi niya naman ay si Nico, 17 taong gulang, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, pilit na matigas ang mukha, pero ang pagigting ng panga niya ay nagsasabing gusto niyang manuntok, sumigaw, o tumakas. Hindi agad sila napansin ni Rafael, at nang makita niya ang mga anak, may isang mabilis na kurot na dumaan sa dibdib niya. Hindi lubos na pagsisisi kundi isang marahas na pagkaunawa na ang iskandalong ito ay hindi na niya kayang ikulong sa pagitan nilang mag-asawa lamang. Papa, mahinang sabi ni Isabela, at sa isang salita niyang iyon ay may bigat ng pagkadismaya na mas matalim pa sa paratang ng kahit sinong board member,
Totoo ba lahat? Humigpit ang hawak ni Rafael sa likod ng isang silya. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihin na may konteksto ang recording, na may paliwanag ang mga papeles, na minanipula ang lahat. Ngunit naroon si Celeste, nakatitig na parang sawang-sawa na sa bawat bersyon ng depensang ilang taon na niyang hindi napapansin dahil sa pagod, sa pagtitiwala, sa kagustuhang manatiling buo ang pamilya. Naroon si Marco, tahimik ngunit handang sumaksak ng panibagong katotohanan anumang oras. Naroon si Don Ernesto, na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sigaw. At naroon ang kanyang mga anak, na hindi na bata para utuin at hindi na inosente para paniwalaang ang katotohanan ay simpleng bagay na kayang ayusin ng isang ngiti at isang pangako. Hindi ganyan ka-simple, sagot niya sa wakas, maingat ang bawat pantig, ngunit sa sariling pandinig na iya'y tunog alibay iyon, tunog pag-iwas, tunog isang taong nahuli at hindi isang ama na marunong manindigan. Napatawa si Celeste, maikli, tuyot, walang bakas ng aliw. Iyan na naman. Hindi simple. Hindi pa final. Business decision. Ilang taon kitang pinakinggan sa ganiyang tono, Rafael. Laging may paliwanag. Laging may dahilan. Pero ang totoo, ikaw ang laging may pinapabura ng sarili mo. Habang nagsasalita siya ay dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang wedding ring. Hindi mabilis, hindi dramatiko, kundi sadyang mabagal, na para bang gusto niyang namnamin ni Rafael ang bawat segundong lumuluwag ang ginto mula sa daliri niya. Ramdam ni Celeste ang malamig na metal sa pagitan ng kanyang mga daliri, ramdam niya rin ang kaunting panginginig ng kanyang kamay, ngunit hindi na iyon takot. Pagkapagod iyon, pagkapagod na may halong malinaw na desisyon. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, katabi ng mga dokumentong inilantad ni Marco, at sa simpleng tunog ng metal sa kahoy ay tila may isang yugto ng kanilang pagsasama na tuluyang nagsara. Si Andrea, na matagal nang halos hindi humihinga sa may gilid ng sala, ay sumubok magsalita. Sir, baka kailangan ko nang umalis. Walang lumingon sa kanya agad. Lalong lumiit ang kanyang tindig. Sa isip na iya'y nagsisiksikan ng takot at hiya. Hindi siya inosente, alam niya iyon. Alam niyang pinasok niya ang isang relasyong bawal, alam niyang tumanggap siya ng mga pangakong hindi niya dapat pinaniwalaan. Pero ang hindi niya inasahan ay ang lawak ng gulo na kinasangkutan niya. Akala na iya'y sikreto lamang ito ng dalawang tao. Hindi niya alam na may mga papeles, may lupa, may perang nakataya, may pamilyang mababasag sa harap ng publiko. Hindi ka paaalis, malamig na sabi ni Celeste nang hindi siya tinitingnan. Hindi hanggat hindi ko nalalaman kung gaano kakalalim sa lahat ng ito. Napalunok si Andrea at napakapit sa bag na animoy roon lang siya maaaring kumapit. Wala akong alam sa mga lupa, mabilis niyang sabi. Sa relasyon lang kami hindi niya natapos ang pangungusap. Si Isabela ang lumingon sa kanya, at ang tinging iyon ng anak na babae, halo ng pagkasuklam at pagkagulat, ang unang tunay na sampal na naramdaman ni Andrea sa buong gabi. Sa relasyon lang. Ulit ni Isabela, halos pabulong ngunit matalim, parang sapat nang sirain niyo si Mama sa bagay na yon. Napayuko si Andrea. Sa labas ng malalaking bintana, makikita ang mga ilaw ng hardin, ang mga waiter na nag-aalis ng mga plato ng patago, ang mga dekorasyong ilang oras lang ang nakalipas ay simbolo ng tagumpay at ngayon ay mukhang katawa-tawang palabas. Sa loob ng bahay, tila mas mabigat ang hangin, may halong amoy ng alak, mamahaling pabango, at malamig na metal mula sa aircon. Si Marco ay lumapit sa mesa at muling inayos ang mga dokumento, parang abogadong naghahanda para sa susunod na suntok. Ngunit sa loob na iya'y hindi purong tagumpay ang nararamdaman. May pait pa rin, sapagkat kahit gaano niya gustong ilugmok si Rafael, ang bawat katotohanang binubuksan niya ay isa ring kutsilyong dumudurog sa apelyidong dalarin niya. Naalala niya ang mga panahong silang dalawa pa ang magkasama sa lumang opisina ng kanilang ama sa Pasig, amoy kahoy at blueprint, mga gabing nagtatalo sila sa expansion plans, si Rafael laging may malalaking pangarap, siya namang mas maingat, mas mabusisi sa detalye. Noon, iniisip pa niyang magkakampi sila. Kailan ba sila tuluyang naging magkalaban? Siguro noong una siyang tinanggal ni Rafael sa isang major negotiation dahil masyado kang mabagal. O noong pinasa sa kanya ang pag-aayos ng mga problemadong proyekto habang si Rafael ang humaharap sa media at tumatanggap ng papuri. O baka mas matagal pa roon, noong bata pa lang sila at laging si Rafael ang ipinapakilala ng ama bilang tagapagmana kahit pareho silang anak.
Hindi lang lupa ang isyo, sabi ni Marco, pinipilit alisin ang personal na pait sa kanyang tinig. May chain ng transfers, may Shell Corporation, at may pirma ng 2 city assessor na mukhang binayaran para pabilisin ang reclassification. Napatingin si Don Ernesto. May kopya ka. Tumango si Marco at iniabot ang isa pang set ng papeles. Kinuha iyon ng matanda at nagsalamin. Dahan-daang sinusuri ang bawat pahina. Ang paggalaw ng kanyang mga mata ay mabagal, ngunit kitang-kita ni Rafael ang unti-unting pagdidilim ng mukha ng ama. Saan mo nakuha ito? Singit niya, hindi na maayos ang timpla ng boses. Sa accounting archive, sagot ni Marco. Yung archive na matagal mo nang gustong ilipat sa external storage para mas safe daw. Buti na lang hindi ka umabot. Sumabog ang galit ni Rafael. Binuksan mo ang restricted files. Wala kang authority. Authority. Marco took one step forward. Halos magdikit ang mga mukha nila. Kapatid ako, board director ako, at may pangalan din ako sa kumpanyang yan. Huwag mong gawing parang trespassing ang paghahanap ko ng totoo sa negosyo nating pareho dapat pinoprotektahan. Si Nico, na kanina'y tahimik lamang, ay biglang sumingit, negosyo natin. Pamilya pa bata? Ang boses ng binatilyo ay bitak, galit na galit ngunit may halong takot na ayaw niyang aminin. Lumingon ang lahat sa kanya. Every year sinasabi ninyo sa school events ko na proud kayo sa pamilya natin. Na solid tayo, na ang apelyido natin may ibig sabihin. Tapos ganito, napaatras siya ng kaunti, parang nahihiya sa sariling emosyon, pero hindi siya tumigil. Hindi lang si mama ang niloko mo, papa. Kami rin. Naramdaman ni Rafael na may kung anong lumulubog sa loob niya. Maraming taon na siyang gumagawa ng kompromiso, ng mga transaksyong may kulay abo, ng mga relasyong hindi dapat, at sa isip niya ay hiwalay naman ang lahat. Ang negosyo ay negosyo. Ang pamilya ay pamilya. Ang relasyon ay kahinaan na kaya niyang kontrolin. Ngunit habang nakatingin siya sa anak, biglang nagkakabuhol-buhol ang lahat ng compartment na itinayo niya sa loob ng utak niya. Hindi na hiwa-hiwalay, nagdikit-dikit na, at bawat bahagi ay bumabagsak kasabay ng iba. Nico, sabi niya, sinubukang lamambat ang boses, huwag kang magsalita ng ganyan sa mga bagay na hindi mo palubos na iintindihan. Ayan na naman, sabat ni Celeste, kapag hindi pabor sa'yo ang katotohanan, sasabihin mong hindi naiintindihan. Lumapit siya kay Nico at marahang hinawakan ang balikat ng anak, pakiramdam na doon muna siya kukuha ng lakas dahil kung hindi ay baka tuluyan siyang manghina. Maiintindihan niya ito, kailangan niya, dahil sa mga susunod na araw, malalaman ito ng maraming tao. Saglit na natahimik ang lahat. Ang salitang malalaman ay may sariling bigat. Public scandal, headlines, board inquiry, posibleng kaso. Mga kamag-anak na tatawag kunwari para mangumusta ngunit tsismis ang pakay. Mga kaibigan na pipili ng kampo. Mga empleyadong magbubulungan sa pantry. Mga mamamahayag na hahalukayin ang bawat dating project ng kumpanya. Sa isip ni Celeste, mabilis na umikot ang mga imahe, kanyang ngiti sa magazine feature noong nakaraang taon, ang charity gala kung saan ipinakilala silang power couple, ang mga litrato nilang magkakahawak kamay sa mga ribbon cutting. Lahat ng iyon ay biglang mukhang prop sa isang kathang imaheng siya mismo ang tumulong buuin. Hindi lang si Rafael ang nagsinungaling. Siya rin, sa ibang paraan, dahil pinili niyang huwag pansinin ang mga puwang basta manatiling buo ang harapan. Iyon ang mas masakit tanggapin. May tatawagan ako, sabi niya, sabay abot sa kanyang telepono. Hindi na ito matatapos sa loob lang ng bahay na ito. Celeste, mabilis ang kilos ni Rafael, agad na hinawakan ang kanyang pulsuhan. Hindi marahas, ngunit may sapat na diin para ay pakitang desperado siya. Huwag kang padalos-dalos, mag-usap tayo ng maayos. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanya, at sa loob ng isang segundo ay bumalik sa alaala niya ang lahat ng pagkakataong ang parehong kamay na iyon ang humawak sa bewang niya sa harap ng kamera, ang umalalay sa kanya sa hagdan, ang humaplos sa likod niya tuwing may bisita. Kay daling ipakita ang pag-aalaga. Kay hirap nitong paniwalaan ngayon. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Rafael mula sa kanyang balat. Tapos na ang maayos. Napansin ni Don Ernesto ang titig ng mga katulong na nakasilip mula sa kusina at agad siyang sumenyas sa head housekeeper na isara ang pinto roon. Ayaw niya ng mas maraming testigo, ngunit huli na para sa tunay na kontrol.
Ang bahay mismo'y parang may memorya na ng nangyari. Kahit anong tahimik bukas, kahit anong kuskus sa sahig o palet ng mga tablecloth, mananatili ang gabing ito sa bawat sulok. Rafael, sabi niya nang hindi tumitingin sa iba, sumama ka sa akin sa study. Hindi, putol ni Celeste. Hindi na pwedeng private talk na naman, Don Ernesto. Iyan ang problema sa pamilyang ito. Lahat tinatago sa likod ng mamahaling pinto. Lahat inaayos ng walang nananagot. Napatingin ang matanda sa kanya. Sandali niyang piniga ang hawakan ng baston, tila sinusukat kung hanggang saan ang pagtitiis niya. Ngunit nang magsalita si Ye hindi galit kundi pagod ang laman ng boses. At ano ang gusto mo? Board meeting bukas ng umaga, sagot ni Celeste agad. Emergency, with external counsel, at may forensic audit, huminga si Marco ng malalim. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis aatake si Celeste, ngunit sa isang bande iyon ang kinakailangan. Sasang-ayon ako riyan, sabi niya. At ikukuha ko ng kopya ang mga files bago may mabura. Mabilis na lumingon si Rafael. Binabantaan mo ba ako na parang kriminal? Kung hindi ka kriminal, sagot ni Marco, wala kang dapat ikabahala. Ang sagot na iyon ang nagpagalit ng tuluyan kay Rafael. Sinipa niya ang isang upuan, dumulas iyon sa sahig at bumangga sa paanan ng grand piano. Napaigtad si Isabela, napaatras si Andrea. Lahat kayo, sigaw niya, at ang ugat sa leeg na iya'y umalsa. Akala ninyo malinis kayo. Akala ninyo alam ninyo ang bigat ng mga desisyong ginagawa ko. Kayo ba ang humarap sa mga mayor na ayaw pumirma kung walang kapalit? Kayo ba ang nagligtas sa cash flow nang nagkaaberya sa 3 proyekto? Kayo ba ang nagdala sa pamilyang ito sa kung nasaan tayo ngayon? Humihingal siya pagkatapos magsalita, at sa pagitan ng mga salita niya ay may bahid ng katotohanan. Oo, siya ang nagpalaki sa kumpanya. Oo, siya ang madalas sumalo sa dumi ng sistema. Ngunit sa paraan niyang paghagis ng mga linyang iyon, lumitaw ang isa pang bagayang matagal na niyang paniniwalang dahil siya ang bumuhat, may karapatan siyang lumihis, magtaksil, magnakaw ng bahagi para sa sarili, at magdikta sa lahat. Tahimik na nakatingin si Don Ernesto sa anak at doon marahil niya unang nakita ng buong linaw ang laki ng pagkukulang niya bilang ama. Tinuruan niya ng ambisyon si Rafael, ngunit hindi sapat ang pagpapaalala ng hangganan. Tinuruan niya ng disiplina si Marco, ngunit hindi niya binigyan ng sapat na pagkilala. Tinuruan niya ang pamilya na protektahan ang pangalan, ngunit hindi niya tinuruang harapin ang kahihiyan ng may dangal. Hindi mo dinala ang pamilya rito, sabi ng matanda sa wakas. Dinala mo ang sarili mo rito. Sumama lang kami sa anino mo dahil akala namin iisa ang direksyon. Malalim ang tama ng mga salitang iyon. Kita ni Celeste kung paano saglit napakurap si Rafael, paano nag-iba ang tibok ng kanyang dibdib sa ilalim ng formal na damit, paano napaatras ang kanyang matigas na tindig. Ngunit hindi siya bumigay. Sa halip, tumigas lalo ang kanyang mukha. Kung ganyan niyo ako titingnan, sige, sabi niya. Mag-board meeting tayo. Mag-audit kayo. Ipamidya niyo. Pero tandaan ninyo kapag bumagsak ang kumpanya, lahat tayo lulubog. Ang banta ay hindi sigaw ngayon kundi malamig na paalala. Alam niya ang leverage niya. Alam niya kung gaano karaming proyekto, loan facility, at political contact ang umiikot sa personal niyang impluwensya. Sa isip ni Celeste, iyon mismo ang dahilan kaya kailangan siyang harapin. Habang pinatatagal nila, lalo lang lalaki ang magiging kapalit. Mas mabuti nang lumubog na may katotohanan, sabi niya, kaysa nakalutang sa kasinungalingan. Si Isabela ay lumapit kay Marco at tahimik na hiniram ang isang kopya ng dokumento. Mabilis niya iyong sinuri, mga matay sanay sa legal language kahit hindi pa siya ganap na abogado. May exposure dito sa graft at falsification, sabi niya, at kahit nanginginig pa rin ang loob niya, malinaw ang isip niyang kumapit sa batas bilang tanging bagay na may istruktura sa gitna ng kaguluhan. Kung may public funds na nalink sa housing component, pwedeng mas malaki pa. Napatingin si Rafael sa anak, at sa unang pagkakataon ay hindi niya makita rito ang batang dati niyang naloloko sa simpleng pangako. May sarili na itong paninindigan. Sarili ring husga. Kakampi ka rin nila. Tanong niya. Nasaktan si Isabela sa tanong, ngunit lalo siyang tumatag. Hindi ito kampihan, Papa. Katotohanan ito. Sa may pasilyo, biglang nag-vibrate ang telepono ni Celeste. Isang mensahe mula sa matalik niyang kaibigang si Marga, "Are you okay?"
Someone posted a blurry video. Kumirat ang sentido niya. Ibig sabihin, nakalabas na. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagsimula na ang paggapang ng iskandalo palabas ng bahay. Ipinakita niya ang mensahe kay Don Ernesto at kay Marco. Saglit na pumikit ang matanda. Huli na, bulong niya. Si Andrea ay halos mawalan ng lakas sa tuhod. Pwede ba akong umalis? Tanong niya muli, mas maliit ang boses kaysa kanina, halos parang batang nahuling nagsinungaling. Humarap sa kanya si Celeste. Marami siyang pwedeng sabihin. Marami siyang pwedeng ipamukha, ngunit sa sandaling iyon, higit sa galit ang nangingibabaw sa kanya pagkapagod at malinaw na pagkasuklem. Umalis ka, sabi niya. Pero huwag kang mawawala, dahil kapag nagsimula na ang investigasyon, tatawagin ka. Tumango si Andrea ng mabilis, muntik madapa sa pagmamadali, at nang tuluyan siyang makalabas ay walang ni isa man ang sumubok pigilan siya. Naiwan ang pamilya sa sala, magkakahiwalay ang mga hininga ngunit iisa ang bigat na pasan. Sa labas, may dumaraang sasakyan sa Village Road, may ilaw na dumausdos sa kisame mula sa gate, at para sa isang iglap ay tila normal ang gabi. Ngunit pagbalik ng katahimikan, mas malinaw ang lamat. Si Nico ang unang umurong. Ayoko na rito. Tumingin siya kay Celeste. Mama, sa kondo muna tayo. Hindi agad sumagot si Celeste. Ang kondo. Ang backup space na matagal nang binili para sa convenience, para sa meeting sa Makati, para sa mga gabing ayaw na nilang bumiyahe pabalik. Ngayon, iyon ang magiging kanlungan, ngunit alam niyang ang paglabas nila ng bahay ngayong gabi ay hindi simpleng pansamantalang paglayo. Iyon na ang pagputol. Tumingin siya sa hagdan, sa mga framed family portraits, sa malalaking florera, sa piano, sa lahat ng bagay na pinili niya, inayos niya, minahal niya bilang tahanan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael, at wala na siyang nakitang bahay sa likod nito. Pader na lang. Mag-iimpake kami, sabi niya. Ngayong gabi, hindi gumalaw agad si Rafael, ngunit ang panginginig ng daliri niyang nakasandal sa likod ng silya ay sapat para makita ni Celeste na tumama ang desisyon niya sa pinakaayaw nitong tamaan hindi sa ego lamang, kundi sa ilusyon nitong kontrolado pa niya ang loob ng bahay. Hindi mo pwedeng dalhin ang mga bata na parang ako ang banta, sabi niya, mababa ang boses, pilit pinapantay ang hininga, ngunit bawat salita ay may kalansing ng pinipigilang galit. Hindi. Balik ni Celeste, at ang mga mata na ay hindi na namumula sa luha kundi sa puyat ng mga katotohanang sabay-sabay nagising sa loob ng isang gabi. Sa tingin mo pagkatapos ng lahat ng nalaman namin, natural lang na matulog kami rito. Sa kwartong katabi ng sayo. Sa bahay na punong-puno ng kasinungalingan mo. Hindi sumagot si Rafael agad. Sa halip ay tumingin siya sa hagdan, marahil iniisip kung paanong ilang oras pa lang ang nakalipas ay maayos ang lahat sa paningin ng mundo. At ngayon ay ang simpleng pag-akyat sa ikalawang palapag ay parang pagpasok sa lugar na hindi na kanya. Si Don Ernesto ay dahan-daang naupo sa isang upholstered chair sa may sulok, parang biglang bumigat ang mga taon sa kanyang likod. Hindi siya pumihil, hindi rin siya kumampi. Pagod na siyang mamagitan sa mga giyerang siya rin naman ang may ambag sa pagkakagawa. Si Marco naman ay nakatayo lamang, hawak pa rin ang folder. Ngunit ang isip na ay mabilis nang tumatakbo sa susunod na umaga sa listahan ng mga board member na dapat tawagan, sa mga file na dapat kopyahin, sa posibilidad na may iba pang dokumentong sisirain o itatago bago magbukang liwayway. Ngunit bago ang mga legal at corporate maneuver, may isang eksenang kailangan muna nilang daanan, isang eksenang hindi kayang saluhin ng abogado o accountant, ang tahimik na paghihiwalay ng isang pamilya sa loob ng iisang bubong. Naunang umakyat si Isabela, tuwid ang likod, ngunit ramdam sa bilis ng kanyang hakbang na ayaw na niyang manatili sa iisang silid kasama ang ama. Sumunod si Nico, hindi lumilingon. Nang umabot sila sa landing ng hagdan ay narinig ni Celeste ang pagkalabog ng pinto ng kwarto ng anak niyang lalaki, isang tunog na hindi lang simpleng inis kundi pagsasara ng loob. Nakatitig si Rafael roon, at sa isip na iya'y damaloy ang isang hindi pamilyar na uri ng takot. Kaya niyang humarap sa Senate inquiry kung kinakailangan. Kaya niyang makipagtawaran sa politiko, sumugal sa project financing, magmaniobra sa media. Ngunit ang tahimik na pagkamuhi ng sariling mga anak ay wala siyang blueprint para ayusin. Celeste, muli niyang sabi, ngayon ay mas mahina, mas pagod, huwag mo itong gawing permanenteng sugat. Huminto siya sa paanan ng hagdan at bahagyang lumingon.
Sa mukha na iya'y wala ng bakas ng babaeng nakikipagpaligsahan sa sigaw. Ang naroon ay isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot dahil galing sa ubos na pasensya. Hindi ko ito ginagawa, Rafael. Ikaw. Pagkatapos ay umakyat na siya. Sa taas, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng linen spray, kahoy na sahig, at malamig na hangin galing sa centralized air conditioning. Lahat ng bagay ay eksakto pa rin sa pwesto, at iyon marahil ang pinaka-absurd sa lahat. Ang silid nilang mag-asawa ay mukhang hindi ginagalaw ng katotohanan. Ang kama ay maayos, may decorative cushions pang tinanggal ng kasambahay kanina para sa mga bisita. Sa dresser ay naroon ang crystal perfume bottles niya, ang cufflinks ni Rafael sa isang maliit na tray, ang litrato nilang apat noong bakasyon sa Amanpulo na ilang beses nang ginamit sa magazine spreads bilang larawan ng successful family. Lumapit si Celeste sa frame at ilang segundo itong tinitigan. Sa litrato, nakayakap si Rafael sa kanya mula sa likod, nakangiti si Isabela, at nakasandal si Nico sa balikat ng ama habang nakanguso. Naalala niya ang araw na iyon. Mainit, maalat ang hangin, masaya ang mga bata, pagod siya pero kontento. At kahit sa panahong iyon, may maliliit ng senyales ng paglayo ni Rafael. Mas madalas ang pag-check ng telepono, mas mahahabang business calls, mas maikling pagtitig sa kanya sa hapag, ngunit pinili niyang paniwalaan na yugto lang iyon ng pagod. Ngayon, hawak ang frame, napagtanto niyang ang pinakamalupit sa pagtataksil ay hindi ang eksaktong sandali ng panloloko kundi ang dami ng alaala na biglang nagiging kainahinala. Kailan pa nagsimula? Sa ingatan niyang pag-iimbak ng mga memoryang ito, ilan dito ang totoo? Marahan niyang ibinaba ang frame at bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Hawak ang isang malaking overnight bag, ang mga matay tuyo ngunit namumugto. Mama, magsimula tayo sa importanteng papeles, sabi nito kaagad, malinaw na sinusubukang iligtas ang sarili sa emosyon sa pamamagitan ng pagiging praktikal. Passports, IDs, checkbox, titles kung may hawak ka rito, gadgets, chargers. Napatingin si Celeste sa anak at napahigpit ang dibdib niya sa kakaibang halo ng lungkot at paghanga. Ang batang Daisy umiiyak kapag nawawala ang paboritong hair clip. Ngayon ay naglilista ng mga bagay na kailangang sagipin sa isang gabi ng pagguho. Sa drawer ng study copies ng ibang documents, sabi niya. Pero may personal folder ako rito. Agad silang kumilos. Binuksan ni Celeste ang hidden compartment sa isang side cabinet, kinapa ang likod ng neatly arranged scarves, at inilabas ang fireproof envelope na itinago niya roon noon pa dahil praktikal siyang tao at natuto siyang huwag hayaang iisa ang humawak ng lahat ng dokumento sa isang bahay. Habang ginagawa iyon ay pumapasok sa isip niya ang mga nakaraan nilang away, hindi tungkol sa ibang babae, sapagkat hindi pa niya alam noon, kundi tungkol sa access, sa transparency, sa paulit-ulit niyang pakiusap na huwag paghaluin ang personal at corporate assets nang walang malinaw na record. Noon, sinasabi ni Rafael na napaka-suspicious niya. Ngayon, tahimik siyang nagpapasalamat sa sarili niyang pagkaingat. Sa kabilang kwarto, si Nico ay nakaupo sa gilid ng kama, nakabukas ang aparador pero hindi gumagalaw. Nasa kamay niya ang isang hoodie, mahigpit ang kapit, ang isip na iya'y magulong parang traffic sa EDSA sa gitna ng ulan. Galit siya sa ama niya. Galit siya sa lahat, pero may ibang bagay na sumisingit sa galit-hiya. Hindi pa lumalabas ng buo sa mundo ang iskandalo, ngunit naramdaman na niya ang mga darating na tingin sa eskwela, ang mga GC ng kaklase, ang mga bro, "Are you okay?" na may halong curiosity. Masakit amining may bahagi sa kanya na gusto lamang maglaho, maging normal na estudyante na walang kilalang apelyido. Nang marinig niya ang mahinang katok, hindi siya sumagot agad. Binuksan pa rin ni Isabela ang pinto at sumilip. "Ano na?" tanong niya. Pilit magaan ang tono kahit halatang hindi. "Wala akong gustong dalhin," sagot ni Nico. Lahat dito parang nakakainis tingnan. Pumasok si Isabela at umupo sa tapat niya. Sa pagitan nilang magkapatid ay may mga taon ng alitan, asaran, at tipikal na kompetisyong magkapatid. Ngunit sa sandaling iyon ay para silang kapwa saksi sa isang aksidenteng mabagal mangyari sa loob ng maraming taon. "Kailangan mong magdala," sabi niya. Hindi pwedeng one shirt lang tapos martyr mode. Hindi napigilan ni Nico ang bahagyang pag-ismed, halos tawa kung hindi lang mabigat ang pakiramdam. "Ang galing mo talaga. Kahit wasak, may sermon pa rin. Someone has to think." Tumahimik sila sandali, naririnig mula sa koridor ang pagbukas-sara ng mga drawer,
ang mahinang yabag ni Celeste, ang malayo at mababang boses ni na Don Ernesto at Marco sa baba. Ate, mahina niyang sabi pagkaraan, matagal mo na bang alam? Umiling si Isabela, hindi buo, pero may hinala. Akala ko workaholic lang siya. O kaya ayoko lang makita. Ako rin. Napahawak si Nico sa buhok niya at mariing hinima si Yun paatras. Nakakainis na parang ang tanga natin. Hindi tayo tanga, sagot ni Isabela, at ngayon ay mas malambot na ang tinig. Mahal lang natin siya. Iba yun. Sa simpleng linyang iyon ay may kirot na hindi nila napaghandaan. Sapagkat mas madaling magalit sa isang kontrabida kaysa amining minahal mo pa rin ang taong sumire sa tiwala mo. Sa master bedroom, natigil si Celeste sa harap ng walk-in closet. Nakahilera roon ang mga suit ni Rafael, kulay abo, navy, itim, maayos ang pagitan, maingat ang pag-costume. Inabot niya ang isang blazer at biglang naamoy ang faint trace ng cologne nito. Ilang beses niya nang niyakap ang katawan ng lalaking ito habang suot ang ganitong tela. Ilang beses siyang naniwalang pagod lang ito, stressed lang, busy lang. May isang sandali na muntik na siyang manghina. Muntik mapaupo sa carpeted floor at umiyak ng tuluyan, ngunit pinigilan niya. Hindi ngayon. Hindi habang may kailangang ayusin. Hindi habang may mga batang umaasa sa kanyang pagiging buo. Inilayo niya ang kamay sa mga damit at tumalikod. Nang pababa na siya dala ang 2 bag at isang document case, nasalubong niya si Rafael sa may hallway ng taas. Hindi niya narinig na umakyat ito. Sandali silang nagkaharap sa pagitan ng mga pader na may family photographs. Sa ibaba, may mahinang tunog ng baso na inilipat ng kasambahay sa kitchen tray, at sa malayo ay may aso sa kabilang bahay na tumatahol na parang walang alam sa pagkawasak ng gabi. Hindi ba pwedeng mag-usap tayo ng tayo lang? Tanong ni Rafael, mas mababa ngayon ang boses, halos pagod na tao at hindi na pinunong sanay magdikta. Nakapag-usap na tayo ng tayo lang ng maraming taon, sagot ni Celeste. Hindi lang pala ako ang kausap mo. Kumirat ang panga niya. Ngunit pinilit niyang manatiling tuwid ang mukha. Mahal kita. Halos mapapikit siya sa linya. Hindi dahil epektibo, kundi dahil napakabilis nitong ginagamit ng mga taong nahuli. Gayunman, may bahagi ng dibdib niyang sumasakit pa rin sa pandinig ng mga salitang minsan niyang pinanghahawakan. Iyon ang problema, sabi niya. Baka totoo para sa bersyon mo ng pagmamahal. Pero ang bersyon mo, may kasamang panlilinlang, pagtatago, at pagtrato sa akin na parang dekorasyon sa buhay mo. Ayoko na ng ganun. Lumapit si Rafael ng kalahating hakbang, ngunit hindi na siya umusad pa nang makita niya ang agarang paninigas ng balikat ni Celeste. Hindi nagsimula sa gusto kitang saktan, sabi niya. Maraming bagay ang lumala, putol niya, nadulas, naging komplikado. Hindi ko na kailangang marinig ang script. Ngunit sa loob ni Rafael ay hindi script ang bumubuhos kundi nakakahiyang katotohanan na hindi niya may bahagi ng buo dahil siya mismo ay hindi alam kung saan nagsimula ang pagbagsak. Nagsimula ba ito sa unang thrill ng pagiging hinahangaan ng batang assistant na hindi siya pinagdududahan? Sa unang malaking deal na kinailangan niyang itulak sa kulay abong paraan para lang mapanatili ang expansion? Sa unti-unting pag-asa niyang dahil siya ang gumagawa ng mahihirap na desisyon, may pahintulot siyang lumampas sa moralidad na sinusunod ng iba. Hindi na niya malaman. Ang alam lang niya, habang nakatingin siya kay Celeste, ay hindi siya ang biktima sa eksenang ito, ngunit hindi rin siya handang akuin ang buong anyo ng sarili niyang pagkasira. Celeste, kapag lumabas ito ng buong buo, sisirain ka rin nito, sabi niya, at may halong pakiusap at pagbabanta ang tono. Ang foundation mo, ang board seats mo, pati mga bata. Huwag mo nang gamitin ang pag-aalala bilang maskara, sagot niya. Mas maniniwala pa ako kung diretsahan mong sabihing sarili mo ang iniisip mo. Bumukas ang pinto sa dulo ng hallway. Si Don Ernesto yun, mabagal ang lakad ngunit malinaw ang presensya. Hayaan mo siyang umalis, sabi niya kay Rafael. Ngayong gabi, wala ka ng karapatang pigilan sila. Nagkatinginan ang mag-ama. Maraming hindi nasabi sa tingin iyon mga nakaraang pagkampi, pagprotekta, pagkonsinti, mga pagkakataong pinili ng ama ang katahimikan kaysa pagsaway. Ngunit ngayong gabi, hindi iyon sapat para iligtas ang anak. Bumaba si Celeste nang hindi na lumilingon. Sa sala, naghihintay na si Marco hawak ang susi ng isang sub at isang external hard drive na kinuha niya mula sa study. May copies na ako ng accounting server snapshot,
sabi niya kay Celeste, halos pabulong. Pero hindi ko alam kung may remote access si Rafael mula sa ibang location. Kailangan nating kumilos ng maaga. Tumango siya. Kasama ka bukas. Oo, hindi nila kailangang mag-usap ng mahaba. Ang alyansa nila ay hindi bunga ng ganap na tiwala kundi ng pangangailangan, at alam ng dalawa na may sariling interes si Marco sa pagbagsak ni Rafael. Ngunit sa gabing iyon, sapat na ang pagkakatugma ng direksyon kahit hindi malinis ang motibo. Si Nico ang unang bumaba, may backpack at isang duffel bag. Halatang pinilit lang niya ang sarili na kumuha ng ilang gamit. Kasunod si Isabela, mas organisado, may laptop bag, folder case, at isang maliit na malita. Nang magtagpo silang apat sa may pinto, walang umiiyak. Walang melodramatikong yakap. Ang sakit ay masyadong sariwa para maging malambot. Lumapit si Don Ernesto kay Nico at mahinang tinapak ang balikat nito. Sa akin muna kayo pwedeng dumiretso kung ayaw ninyo sa kondo, sabi ng matanda. Ngunit umiling si Celeste, mas mabuti sa kondo. Less people, less questions. Naiintindihan niya iyon. Ang lumang bahay ni Don Ernesto ay puno ng alaala at kasambahay na matagal ng bahagi ng pamilya. Sa ganitong uri ng sugat, minsan mas ligtas ang lugar na walang kasaysayan. Sa may bakana ng pinto, tumigil si Isabela at biglang humarap kay Marco. Tito, bukas kailangan ko ng buong timeline. Tumango siya, bahagyang nagulat sa direktang tono ng pamangkin. Ibibigay ko, lahat, pati kung kailan mo unang nalaman. Ayokong may nagtatago pa sa amin. Tumama iyon kay Marco sa paraang hindi niya inaasahan. Dahil totoo, hindi rin naman siya lubos na malinis. Hindi man siya kasangkot sa pagtataksil, ginamit niya ang ilang piraso ng impormasyon sa tamang oras para sa sariling laban sa kapatid. May mga araw na pwede sana siyang nagsalita ng mas maaga ngunit hindi niya ginawa dahil may bahagi sa kanyang nais munang lumaki ang pagkakamali ni Rafael hanggang hindi na ito makabangon. Maiintindihan mo rin kung bakit, sabi niya, ngunit mahina ang dating ng depensa kahit sa sariling pandinig niya. Hindi, sagot ni Isabela. Hindi muna. At naunahan na niya si Celeste palabas. Malamig ang gabi sa labas, may kaunting hamog sa hangin at amoy ng basang damo mula sa mga sprinkler ng kapitbahay. Ang mga ilaw sa driveway ay nakaon pa rin, binabato ng dilaw na liwanag ang mga hakbang nila pababa. Sa loob ng sasakyan, agad na nagsara ang katahimikan sa paligid nila nang sumara ang mga pinto. Umupo si Celeste sa front passenger seat, si Isabela at Nico sa likod. Si Marco ang nagmaneho, dahil hindi niya hahayaang umalis sila nang walang kasama sa ganitong estado. Bago yumandar ang sasakyan, napatingin si Celeste sa rearview mirror at nakita roon ang bahay. Nakatayo si Rafael sa bakana ng pinto, isang figurang madilim sa likod ng ilaw ng foyer, hindi humahabol, hindi sumusuko, nakatanaw lang. Sa loob ng isang kisap mata ay dumaan sa isip niya ang lahat ng posibilidad, na baka sa ibang kwento, pwede pa silang umupo at ayusin ang lahat, pwedeng umiyak siya, pwedeng umamin ito ng buo, pwedeng pag-usapan ang mga sugat at mga anak at ang reputasyon. Ngunit ang gabing ito ay hindi ganoong kwento. Masyado ng maraming katotohanan ang lumabas, masyado ng maraming piraso ang napunit. Go, sabi niya kay Marco. Yumandar ang sasakyan. Sa likod nila, lumiit ang bahay sa salamin, at sa unahan ay humaba ang kalsada palabas ng subdivision. Tahimik ngunit punong-puno ng mga susunod na gulo. Walang nagsasalita sa unang ilang minuto. Tanging tunog ng makina, mahinang ugong ng aircon, at paminsan-minsang liwanag ng mga poste ang kasama nila. Pagkalabas nila sa gate, tumingin si Nico sa cellphone niya at napamura ng mahina. Ano? Tanong ni Celeste agad. Ipinakita niya ang screen. Isang entertainment blog account ang nagpost ng blurred video mula sa party, sapat para makita ang mukha ni Rafael, ang pagtaas ng telepono ni Celeste, at ang headline na, Construction Tycoon Exposed by Wife in Anniversary Gala. Kumirat ang tiyan ni Celeste. Comments are exploding, sabi ni Nico, at bagaman pilit niyang pinapatag ang boses, halatang nasusuka siya sa hiya. May nagtatag na sa school name ko. Pinaikit ni Celeste ang mga mata niya. Ito na nga, wala pang formal statement, wala pang board meeting, ngunit nagsimula na ang hukuman ng publiko. Eye off mo muna, sabi ni Isabela. Do not reply, do not post, screenshot mo lang lahat ng relevant. Napatingin si Marco sa rearview mirror. Tama siya,
Kailangan documented lahat. At habang binabagtas nila ang halos bakanteng kalsada papuntang Makati, may isang tahimik na pag-unawa na unti-unting namuo sa loob ng sasakyan. Pagsapit ng umaga, wala nang babalik sa dati. Hindi pa dumarating ang dulo, malayo pa, ngunit malinaw na nagsimula na ang yugto kung saan ang bawat pagpili nila ay may kapalit, at kahit sino ang mailigtas nila pangalan, kumpanya, sarili, o katotohanan may isa o higit pang bagay na kailangang mabasag kapalit nito. Sa kondo sa Makati, mas tahimik ang katahimikan kaysa sa anumang sigaw na iniwan nila sa alabang, at nang bumukas ang pinto ay sumalubong agad ang malamig, halos walang amoy na hangin ng isang lugar na ginagamit para sa pansamantalang pagtigil at hindi para sa tunay na pamumuhay, kaya lalo iyong naging bagay sa estado nilang apat naroon, ngunit hindi panatag, ligtas, ngunit hindi nakahinga. Naunang pumasok si Isabela. Agad na binuksan ang lahat ng ilaw sa sala na may floor-to-ceiling windows at tanaw ang mga ilaw ng lungsod na tila walang pakialam sa personal na sakuna ng kahit sino. Sa ibaba, gumuguhit ang mga sasakyan sa EDSA na parang mga mumunting ugat ng isang lungsod na patuloy ang daloy kahit may mga pamilyang gumuho sa itaas. Ibinaba ni Marco ang mga bag sa tabi ng sofa at agad niyang tinanggal ang coat, saka inilabas ang external hard drive at laptop sa parang automatic na pagkilos ng taong alam na kapag tumigil siyang gumalaw, baka magsimula siyang mag-isip ng masyado at lamunin ng sariling motibo. Si Celeste naman ay nanatili sa may pintuan ilang segundo, hawak pa ang document case sa dibdib, at tinitigan ang loob ng kondo na ilang beses na niyang tinulugan sa pagitan ng meetings, fundraisers, at maikling pahinga mula sa traffic, ngunit sa gabing iyon ay iba ang itsura ng lahat. Ang kitchen counter na may nakaayos na coffee pods ay mukhang sterile. Ang abstract painting sa sala ay biglang mukhang walang saysay. Ang guest throw blanket sa armchair ay tila kulang para sa bigat ng gabing iyon. Lock mo lahat, sabi niya kay Isabela, at ang tono na ay hindi utos na may pagmamataas kundi reflex ng isang inang kailangang gumawa ng maliliit na desisyon para hindi tuluyang madurage sa mas malalaki. Nalock ko na. Sagot ni Isabela habang tinitingnan ng smart panel malapit sa pinto, pagkatapos ay humarap siya kay Marco. Tito, pakisend sa akin ang kopya ng lahat ng nakuha mo. Hindi bukas. Ngayon. Tumango si Marco at inilapag ang laptop sa dining table. Habang bumubukas ang screen, ramdam niya ang pagkapit ng tensyon sa likod ng leeg niya. Sa isip na may mga tanong na ayaw pa niyang sagutin, kung wala bang affair, ilalantad ba niya si Rafael sa gabing iyon? Kung hindi ba nasira ang harapang imahe ng kapatid, pipiliin pa rin ba niya ang tiyempo ng pag-atake? Ngunit hindi ito ang oras para sa moral inventory. Masyado pang maaga para sa pagsisisi at masyado pang delikado para sa kahinaan. Si Nico ay tahimik na dumiretso sa maliit na guest room, binagsak ang duffel bag sa kama, at umupo sa sahig sa paanan nito. Hindi niya sinara ang pinto, pero halatang gusto niyang mapag-isa. Hawak niya pa rin ang cellphone at sa screen ay mabilis na pumapasok ang notifications, mga pangalan ng kaklase, basketball teammates, isang coach, 2 pinsan, at ilang unknown numbers na malamang ay reporters o taong gustong magkunwaring concern. Binuksan niya ang isang message, pagkatapos ay agad ding isinara. Pare, totoo ba? Iyon lang ang nakita niya, ngunit sapat na iyon para maramdaman niyang lumiit siya sa sarili niyang balat. Sa sala, binuksan ni Celeste ang document case at isa-isang inilatag sa mesa ang passports, bank documents, duplicate titles, old insurance policies, at ilang personal letters na hindi niya inaasahang nazama sa pagmamadali. Nakita niya ang isang sobre na sulat kamay niya mismo ang label, for the children, if needed, at biglang napahinto siya. Isinulat niya iyon 2 taon na ang nakalipas matapos mamatay ang isang kaibigan sa biglaang komplikasyon sa buhay pamilya, hindi sakit, hindi aksidente, kundi legal na kaguluhan matapos ang pagtataksil at tagong utang ng asawa. Noon, sinabi pa ni Rafael na morbid siya. Ngayon, pinisil niya ang sulat sa pagitan ng mga daliri at pakiramdam na may bahagi ng sarili niyang matagal nang naghahanda sa araw na ito, kahit hindi pa niya iyon inaamin. Mama, mahina ang boses ni Isabela ngunit kalmado. You need water. Tumango si Celeste at hinayaan ang anak na abutan siya ng baso. Nang uminom siya, saka lamang niya napansing tuyo ang lalamunan niya, parang mula pa kaninang sumigaw siya sa sala ng bahay. Ang tubig ay malamig at diretso sa tiyan, ngunit hindi natanggal ang init sa dibdib niyang halo ng galit at pagod. Ano ang gagawin natin sa statement?
Tanong ni Isabela, bumaba ang boses ng bahagya na parang alam niyang sa puntong iyon, bawat salita ay maaaring maging legal o personal na patibong. Wala muna, sabi ni Celeste, pinapantay ang hininga. Not tonight. Ayokong mag-react dahil lang may video. Pero kailangan natin maunahan ang narrative, sagot ni Marco habang mabilis na nagtatype, naglilipat ng files, gumagawa ng duplicate sa cloud account na sa kanya nakapangalan. Kapag siya ang unang naglabas ng statement, pwede niyang i-frame ito bilang family matter na pinasok ng business rivalry. Napatingin si Celeste sa kanya. At hindi ba may business rivalry nga? Tahimik si Marco sa loob ng 2 segundo, at ang 2 segundong iyon ay sapat para sabay na mapansin ni na Celeste at Isabela na kahit kakampi siya ngayon, hindi siya neutral. Meron, diretsyong sabi niya. Pero hindi ibig sabihin na mali ang ebidensya. Hindi. Sagot ni Celeste, hindi nga. Huminga siya ng malalim at pinisil ang tulay ng ilong niya. Pero ayokong magmukhang ginagamit lang kita para pabagsakin siya. Dahil kapag nagmukhang power play ito ng pamilya, mawawala sa sentro ang ginawa niya. Sa loob ni Marco ay may bahagyang kirot, hindi dahil napag-alitan siya kundi dahil tama si Celeste. Kahit gaano siya kahanda sa corporate war, ang iskandalong ito ay hindi lamang laban sa board seats. May asawa. May mga anak, may mga taong nasaktan bago pa nagsimula ang legal analysis. Understood, sabi niya ng mas mahinahon. Then let's do it clean. Emergency board call at 8. Preserve records before sunrise. No press release until council sees the documents. Tumango si Isabela. At kailangan natin ng sariling counsel, hindi yung usual firm ng company. Conflict iyon. Napatingin si Celeste sa anak at halos may lumitaw na mapaklang ngiti sa gilid ng labi niya. You really chose the right field. Sana hindi sa ganitong paraan ko kailangang gamitin, sagot ni Isabela. Tahimik uli, mula sa guest room, maririnig ang tunog ng charger na isinaksak sa outlet, pagkatapos ay ang maikling yabag ni Nico papunta sa kusina. Lumabas siya nang walang tingin sa kahit sino at dumiretso sa refrigerator, nagbukas, tumingin sa loob ng ilang segundo na parang nakalimutan niya kung ano ang hanap, saka kumuha ng malamig na bottled tea. Paglingon niya, nagtagpo ang mata nila ni Celeste. Sa isang iglap ay nakita niyang bata pa rin pala ang anak niya, kahit gaano ito magtangkang magmukhang matigas. Halika rito, sabi niya. Nagatubili si Nico, pero lumapit din at umupo sa dulo ng sofa, hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo. Naka-off na phone ko. Sabi niya bago pa siya tanungin. Pero may nakapag-screen record na nung post. Good, sagot ni Isabela. Keep the screenshots. Huwag kang sisigat kahit kanino. Alam ko, ngunit ang tono ni Nico ay may halo ng inis, hindi talaga sa kapatid kundi sa mismong katotohanang kailangan na niyang matuto ng crisis protocol sa gitna ng personal na kahihiyan. Ayokong pumasok sa school. Hindi ka muna papasok, sabi ni Celeste agad. Titingnan natin bukas. At paano kung kumalat pa? Tanong niya, ngayon ay wala nang matigas na maskara sa boses. Paano kung lahat alam na? Wala agad sumagot, sapagkat iyon ang tanong na umiikot sa isip nilang lahat, at walang magandang sagot. Sa dulo, si Celeste ang nagsalita. Malalaman ng mga tao ang gusto nilang malaman. Pero hindi lahat ng iisipin nila ay totoo. Ang importante, tayo ang hindi magsisinungaling sa isa't isa. Pagkasabi niya yun, naramdaman niyang tumama rin sa kanya ang sariling salita. Sa dami ng buwan marahil taon na may mali na siyang nararamdaman, hindi rin naman niya lubos na naging tapat sa mga anak niya. Tinago niya ang hinala para protektahan sila, oo, ngunit may kasama ring proteksyon sa sarili niyang ilusyon. Walang sino man sa pamilyang ito ang ganap na inosente sa kultura ng pagtatago. Ang kaibahan lamang ay sino ang nagsimula, at sino ang higit na nanira. Mabilis na nag-vibrate ang telepono ni Marco sa mesa. Tiningnan niya ang caller ID at napamura ng mahina. Sino? Tanong ni Isabela. CFO, sagot niya. Hindi ko sasagutin sa voice. Baka hindi secure. Nagpadala siya ng mensahe sa halip, need record preservation. No deletions. Formal notice in the morning. Ilang segundo lang, may reply agad, too late. Some accounts already inaccessible. Bumigat ang mukha ni Marco. Ano? Sabay tanong ni na Celeste at Isabela. Ipinakita niya ang screen. Nanigas ang hangin sa paligid ng mesa. He's moving already, sabi ni Isabela, halos pabulong.
Hindi na nila kailangang banggitin ang pangalan. Si Rafael lang ang may access at dahilan para magpatay ng account sa oras na iyon. Sa loob ni Celeste, may malamig na linaw na kumalat. Hindi man lang nito hinayaang lumipas ang gabi bago protektahan ang sarili. Hindi man lang nagkunwaring uunahin ang pamilya. Business instinct agad. Damage control agad. Then we move faster, sabi niya. Tinitigan niya ang orasan sa wall panel. Lampas alauna na. Call the outside counsel now. Sa ganitong oras, tanong ni Marco. Oo, sabi niya. Kung kaya ni Rafael maglinis ng files ngayong gabi, kaya rin nating manggising ng abogado. Habang tumatawag si Marco sa isang senior litigation partner na minsan nang nakaengkwentro ng foundation ni Celeste sa isang land dispute case, si Isabela naman ay nagbukas ng laptop at nagsimulang gumawa ng simple, brutal na chronology, party exposure, recording, document presentation, removal from family home, leak online, possible file deletion. Ang mga daliri niya sa keyboard ay mabilis ngunit nanginginig. Sa bawat entry, parang mas nagiging opisyal ang pagkawasak. Hindi na ito emosyon lamang. Case build-up na ito. Across the table, pinanood siya ni Celeste at nakaramdam ng kakaibang halo ng guilt at pride. Ito ang mga sandaling ayaw ng magulang na maranasan ng anak, ngunit hindi rin niya maikakailang may tibay si Isabela na hindi basta matitinag. Ang tanong lang, magkano ang magiging kapalit ng tibay na iyon sa kakayahan nitong magtiwala sa mga susunod na relasyon, sa mga susunod na lalaking makikilala nito, sa mismong ideya ng pamilya. Sa isang sulok ng sala, tumayo si Nico at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang lungsod, mga ilaw sa tower sa tapat, isang helipad sa malayong gusali, at ang tuloy-tuloy na kilos ng Maynila kahit gabi. Noon pa niya gustong tumira sa kondo ng mas madalas dahil mas malapit sa friends, mas cool, mas simple. Ngayon, ayaw niya rito dahil pakiramdam niya para silang mga takas. Hindi niya rin mapigil ang isipin ng ama niya. Galit siya, oo, pero may bahagi sa kanyang naglalaro pa rin ang mga dating eksena ang tatay niyang nagturo sa kanya mag-drive sa loob ng village, ang tumabi sa kanya sa courtside ng basketball games, ang bumili ng gitara niya noong birthday. Totoo ba lahat iyon? O totoo rin pero hindi sapat? Nainis siya sa sarili dahil kahit sa puntong ito, hinahanap pa rin niya ang simpleng sagot kung mabuti o masama ba ang isang tao. Ang problema, nakita na niyang kayang magkasya ang dalawang bagay sa iisang katawan. Nakatitig siya sa salamin nang marinig niyang may mahinang katok sa bintana ng memorya niya isang alaala. Nasa labas silang mag-ama isang linggo, naghihintay sa kotse habang bumibili si Celeste ng cake sa isang cafe. Bata pa siya noon. Sinabi ni Rafael sa kanya, sa mundong ito, anak, hindi sapat na mabait ka. Kailangan matalino ka rin sa tao. Noon, humanga siya. Ngayon, naisip niya, baka yun din ang mismong prinsipyong sumire sa kanila ang pagiging matalino sa tao hanggang mawala ang pagiging tapat sa kanila. Attorneys awake, sabi ni Marco matapos ibaba ang tawag. She wants all digital copies tonight. At she said do not confront him further directly. Everything in writing from now on. Fine, sagot ni Celeste. Also, dagdag niya, she said if there's possible destruction of records, we need immediate preservation demand before sunrise. And maybe an application for injunctive relief if needed. Tumango si Isabela, sinusundan na sa isip ang legal path. May chance ba na i-freeze ang board powers niya? Depende sa bylaws at evidence, sagot ni Marco. At sa kung sinong board members ang papanig. Dito muling dumating ang bigat ng susunod na laban. Hindi sapat ang pagiging tama kung kulang ang bilang. Maraming director sa kumpanya ang tapat kay Rafael dahil siya ang humawak sa expansion, siya ang nagbigay ng bonuses, siya ang paborito ng mga mayor at lenders. Ang IB maaaring moral na mangimi, ngunit kapag naamoy nilang malulubog din sila sa pagsuporta sa kanya, saka lang lilipat. Ganito ang totoong digmaan sa kapangyarihan, hindi ito laging usapin ng katotohanan lamang kundi ng tiyempo, takot, at sariling kaligtasan. Biglang nagring ang personal phone ni Celeste. Hindi unknown number, si Don Ernesto. Lahat sila ay napatingin sa screen. Saglit siyang nag-atubili, saka sinagot. Hello. Sa kabilang linya, huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Nasa library ako, sabi nito, at agad niyang na-imagine ang lumang study sa bahay, ang amoy ng leather at lumang papel, ang lamparang madilaw,
Ang baso ng whiskey na malamang ay hindi pa nagagalaw. Umalis na si Rafael. Nanigas si Marco. Saan? Tanong niya, lumapit sa telepono kahit hindi naman speaker. Hindi ko alam, sagot ni Don Ernesto. May isang tawag siya, tapos umalis na walang driver. Nagpalitan ng tingin sina Celeste at Isabela. Wala silang kailangang sabihin. Pare-pareho nilang naiisip ang parehong posibilidad. Andrea, isang lawyer, isang fixer, isang safe house, isang server room, isang tao sa City Hall. May kinuha ba siya? Tanong ni Celeste. May isang metal case, sagot ng matanda, at naramdaman ni Celeste na mas lalong lumamig ang kanyang balat. At may sinabihan siyang huwag gagalawin ang study niya hanggang bumalik siya. Sa dining table, kusang humigpit ang kamay ni Marco sa gilid ng laptop. Ito na ang kinatatakutan niya. Physical documents, wet signatures, side agreements. Don Ernesto, sabi niya, nakikibahagi na sa tawag, huwag ninyong hayaang may pumasok sa study. Pakilak kung kaya, nakalak na, sagot ng matanda. Pero anak ko pa rin siya. Hindi ko mapapahinto kung bumalik ng may dalang tao. Tahimik sandali si Celeste. Sa kabilang linya, naririnig niya ang paghinga ng matanda, mabigat at talunan. Hindi lang si Rafael ang binabawi ng gabing ito, kundi pati ang natitirang ilusyon ni Don Ernesto na kaya pa niyang pag-isahin ang pamilya sa pamamagitan ng awtoridad. Don Ernesto, sabi niya ng dahan-dahan, bukas, kapag hiningan kayo ng board ng posisyon, kailangan niyo pumili. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang sagot na hindi matatag ngunit sapat na mabigat. Alam ko. Pagkababa ng tawag, walang nagsalita agad. Ang kondo ay parang lumiit. Ang labanan ay hindi na lamang nasa loob ng leaked video o sa pagkakawasak ng isang kasal. Umaabot na ito sa tunay na larangan, records, loyalties, legal timing, at kung sinong mas mabilis kumilos bago sumikat ang araw. We don't sleep, sabi ni Celeste sa wakas. Hindi iyon pahayag ng tapang kundi simpleng pagtanggap sa katotohanan. Not tonight. Si Isabela ay tumango at bumalik sa laptop. Si Marco ay nagsimulang magpadala ng encrypted link sa abogado, sa CFO, at sa isang IT consultant na may utang na loob sa kanya mula sa dating proyekto. Si Nico ay dahan-daang bumalik mula sa bintana, inilapag ang bottled tea sa counter, at sa unang pagkakataon mula nang umalis sila sa bahay, lumapit siya sa ina at niyakap ito ng mahigpit. Hindi dramatic ang yakap, halos walang salita. Ngunit sa pagkapit ng mga braso ng anak sa kanyang katawan, doon lang pinayagan ni Celeste ang sarili na pumikit ng sandali at maramdaman ang lawak ng pagod. Hinaplos niya ang likod nito at tumingala sa kisame ng kondo na walang kasaysayan, habang sa labas ay nagpapatuloy ang lungsod na tila normal ang lahat. Ngunit sa loob nila, alam nilang pagsapit ng bukang liwayway, magsisimula ang umagang may dalang listahan ng mga pangalan, mga ebidensya, at mga desisyong hindi na pwedeng bawiin. At kahit hindi pa nararating ang dulo, ramdam na nilang lumilipat na ang laban mula sa pagkabigla tungo sa mas mapait na yugto ang yugto ng pagpili kung aling katotohanan ang ilalantad, aling relasyon ang isasakripisyo, at hanggang saan sila handang lumubog para huwag tuluyang malunod sa kasalanang hindi naman lahat sila ang gumawa. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ang liwanag mula sa mga laptop screen at city skyline na pumapasok sa salamin ng kondo ang tanging nagpapatunay na may gumagalaw pa ring oras. Dahil sa loob nilang apat ay parang huminto ang gabi sa isang mahaba at mabigat na paghinga na ayaw matapos, at sa gitna ng pagod, caffeine, at digital copies ng mga dokumentong unti-unting naglalantad ng lawak ng problema, mas lumino hindi lamang ang posibleng pananagutan ni Rafael kundi pati ang mga bitak na matagal nang nasa pundasyon ng pamilyang matagal nilang ipinagmamalaking matatag. Nakaupo si Celeste sa dining chair na hindi talaga komportableng tambayan para sa isang gabing halos hindi na nila namalayang magdamag na, isang kamay ang nakapatong sa sentido, ang isa na may hawak ang telepono na ilang beses na niyang gustong ihagis sa pader tuwing magbe-vibrate at magpapakita ng panibagong message mula sa mga taong hindi niya masabing concerned o tsismoso lang. Nandoon ang chairman ng isang charity foundation, isang dating kaklase, isang congressman's wife na minsan niyang sinamahan sa fund drive, at 2 pang reporter na kunwaring humihingi ng side niya. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Sa halip, tinitigan niya ang thread ng abogado nilang si Attorney Llorente na paulit-ulit humihingi ng malinaw na chronology, names of entities, at anumang proof ng attempted records deletion. Sa kabilang dulo ng mesa,
Si Marco ay bahagyang kuba sa harap ng laptop, may bagong email thread na binuo para sa emergency board communication, ngunit bawat ilang minuto ay napapatigil siya at napapahimas sa baba, iniisip kung sino sa mga board members ang kakampi, sino ang taksil, at sino ang higit na takot kay Rafael kaysa sa legal exposure. Alam niyang hindi sapat ang moral outrage. Sa corporate world na kinalakihan niya, maraming tao ang nagagalit lamang kapag hindi naligtas ang pakikipagkuntsaba. Si Alicia, pwedeng sumama sa atin, bulong niya, mas sa sarili kaysa sa iba. Takot yun sa skandal. Kapag naamoy niyang may falsification, lilipat agad. Si Sandoval, tanong ni Isabela nang hindi iniangat ang tingin mula sa laptop. Hindi, sagot ni Marco, masyado yung malapit sa lenders. Hihintayin muna niyang makita kung saan lulubog ang bangka bago siya tumalon. Mabilis ang pag-type ni Isabela habang inilalagay sa mas malinis na format ang lahat ng events, at sa bawat pag-aayos niya ng facts sa bullet points at timestamps, pakiramdam na iyay parang pinipiga niya ang magulong emosyon papasok sa anyong mas madaling hawakan. Kapag nasa dokumento ang sakit, mas nagmumukha itong mapapamahalaan. Ngunit sa likod ng ginagawa niya ay may mga larawan pa ring sumisingit sa isip, ang ama niyang nagtatawa sa kanilang dining table noong Pasko. Ang parehong lalaking ngayon ay posibleng nagtatago ng briefcase sa kung saan, naghahanap ng paraan para burahin ang mga bakas ng kasinungalingan. Gusto niyang mapuot ng buo, ngunit ang memorya ay traidor. Lagi itong may dalang maliliit na sandaling hindi marunong pumili ng panig. Si Nico naman ay tuluyang napadpad sa kusina at doon na tumambay, nakasandal sa counter, pinapaikot-ikot ang takip ng bote ng tubig sa pagitan ng mga daliri. Hindi siya nakikialam sa legal strategy, pero naririnig niya ang lahat, at bawat terminong gaya ng preservation order, falsification, reclassification, at dummy corporation ay parang bagong patong ng dumi sa imaheng matagal niyang itinayo tungkol sa sariling ama. Hindi na ito simpleng pambababae. Mas madaling unawain sana kung ganoon lang. Ang mas mahirap tanggapin ay ang ideyang kayang lokohin ng isang tao hindi lamang ang asawa at mga anak kundi pati ang sistema, ang mga empleyadong umaasa sa housing project, at ang sariling apelyido na paulit-ulit nitong ginagamit bilang sandata. May sagot ang IT consultant, sabi ni Marco matapos basahin ang isang bagong email. May access logs. Hindi niya mapipigilan ang lahat ng deletion kung top-level admin ang gumagalaw, pero may trail. Napatingin si Celeste. Enough for court. Enough to show may ginalaw ngayong gabi, maybe. Hindi pa sapat para sa buong kaso. Tumango siya at pinaikit ang mga mata ng sandali. Sa likod ng talukap niya ay bumalik ang mukha ni Rafael sa may pinto ng bahay, nakatayo, tahimik, hindi humahabol. Noon pa man, iyon ang isa sa pinaka-epektibong paraan nitong manalo sa awayang hindi agad humabol, ang magbigay ng espasyo hanggang siya na mismo ang kusang bumalik upang tapusin ang usapan sa paraang pabor dito. Ngunit ngayong gabi, may nagbago. Hindi na siya babae na gustong buuin muli ang tahimik pagkatapos ng gulo. Siya na ngayon ang may hawak ng pintuang isinara. At alam niyang sa sandaling ito, hindi ang sugat sa puso ang pinakamadaling pagalingin kundi ang ugaling maniwala na pwede pa ring bumalik ang dati kung gugustuhin lang. Mama, napamulat siya. Si Isabela iyon, nakapihit ang laptop screen sa kanya. Look, sa screen ay isang spreadsheet ng intercompany transfers, maliit ang font, mahaba ang columns, ngunit kahit sa unang tingin pa lang ay kita na ang sunod-sunod na paglilipat ng pondo mula sa isang project entity patungo sa dalawang corporations na halos hindi pamilyar ang pangalan. Ito ba yung sinasabi ni Marco? Tanong niya. Mukhang mas malaki pa, sagot ni Isabela. May pondo rito na galing sa Community Development Allocation. Hindi ito dapat na ililipat ng walang board notation. Lumapit si Marco at tiningnan ng screen. Dumilim ang mukha niya. Hindi ko pa nakita ta. Bakit? Matalim na tanong ni Celeste. Hindi dahil pinaghihinalaan niya si Marco ng pakikipagsabuatan kundi dahil sa sobrang pagod, bawat kakulangan ngayon ay mukhang posibleng pagtatago. Dahil hindi ito nasa archive folder na nakuha ko, sabi niya agad. Mukhang nandoon sa old finance email dump na na-access ng consultant. Tahimik ang lahat ng ilang segundo. Ang problema ay hindi na lang lupa. Hindi na lang relasyon. Mas lumalaki ang hugis ng pagkabulok, at habang lumalaki, mas nagiging malinaw na kapag tuluyan nilang hinayla ang isa, marami pang kasunod ang mabubunot. Kapag lumabas ta, sabi ni Celeste, mahina ngunit diretso, may mawawalan ng trabaho.
May matatanggal. May makakasuhan. Oo, sagot ni Marco. At baka may mga inosenteng madamay sa panik. May mga inosente nang nadamay, putol ni Nico mula sa kusina. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umalis. Nakatitig lang siya sa tatlo, ang Mock ay pagod at mapatla sa puyat. Yung employees na umasa sa housing project. Kami, si Mama, kahit si Lolo, walang sumagot agad dahil totoo iyon. Sa ganitong uri ng pagkasira, walang malinis na radius ng pinsala. Palaging may collateral na hindi pumili ng gulo pero tinamaan pa rin. Bahagyang tumikim si Marco at bumalik sa laptop. I'm sending this to council. Habang ginagawa niya iyon, nagring muli ang telepono ni Celeste. This time, si Andrea. Napatingin sa kanya sina Isabela at Nico. Kahit si Marco ay bahagyang nagtaas ng ulo. Hindi agad niya sinagot. Tinitigan niya lang ang pangalan sa screen, parang sinusukat kung handa ba siyang marinig ang boses ng babaeng sumingit sa kasal niya at baka ngayon ay gustong maghugas kamay o, mas malala, makipagtawaran. Sa ikatlong ring, sinagot niya, naka-speaker ng hindi nagtatanong sa iba, marahil dahil sawa na siyang mag-isa sa anumang katotohanan. Ano? Malamig niyang sabi. Sa kabilang linya, hingal at halatang umiiyak si Andrea. Ma'am, pasensya na po. Pero kailangan niyo akong pakinggan. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Umikot ang mata ni Marco. Si Isabela ay agad nagbukas ng notes app. Si Nico ay tumayo ng tuwid, parang biglang may humila sa kanya palapit sa eksena. Magsalita ka, sabi ni Celeste. Umalis siya rito kanina, sabi ni Andrea, halos bulol sa pagmamadali. Hindi siya pumunta sa kondo niya sa BGC. Nasa May Ortigas siya kanina, sa office ng isang lawyer na lagi niyang kinikita off record. Tapos huminto ito, may narinig silang maikling hikbi. Tapos may pinapakuha siya sa akin dati. Mga envelope, mga resibo. Akala ko administrative lang. Hindi ko alam na ganun pala kalala. Nasaan ka ngayon? Tanong ni Marco, hindi na naghintay na si Celeste ang magsalita. Sa hotel, sagot ni Andrea. Hindi ko sasabihin kung saan hanggat hindi ako sigurado na hindi niyo ako ibabagsak. Napakagat ng bagang si Celeste. May gana ka pang makipag-negotiate. Hindi po sa ganun, mabilis nitong sagot. Natatakot lang ako. Tinawagan niya ako ulit. Sinabi niyang kung may tatawag sa akin, wala raw akong alam sa finances. Pero may hawak akong duplicate ng isang folder na pinatago niya sa akin noong isang buwan. Tahimik, maging ang ugong ng aircon ay parang lumayo. Duplicate folder. Sa loob ni Celeste, sumiklab ang galit na halos may kasama ng pagkahilo. Hindi lang relasyon. Ginamit pa ng lalaki ang kabit bilang imbakan ng posibleng ebidensya. May espesyal na uri ng paghamak sa ginawa nitong iyon sa kanilang lahat. Anong laman? Tanong ni Isabela, mabilis, praktikal, walang puwang ang emosyon sa boses dahil kailangan nila ng facts. Scanned copies po ng side agreements, may signatures, may initials ni Sir, may listahan ng disbursements. Hindi ko na in-open lahat. Natakot ako. Sinara ni Celeste ang mga mata niya. Sa puntong ito, bawat bagong impormasyon ay hindi na lang sugat kundi kasangkapan, at kinamumuhian niya ang pangangailangan na umasa sa babae ring kasangkot sa pagkawasak ng pamilya niya. Ngunit wala siyang luxury ng moral purity ngayon. Kung may hawak itong ebidensya, kailangan niya iyon. Makinig ka sa akin, sabi niya, dahan-dahan, malinaw, parang pinipili ang bawat salita laban sa sariling pagsusuka sa sitwasyon. Hindi kita poprotektahan sa ginawa mong relasyon sa asawa ko. Pero kung totoo ang sinasabi mo, at ibibigay mo ng buo ang hawak mo, pwede kang isama bilang witness kaysa kasabwat, depende sa abogado. Pero kapag nagsinungaling ka, o nagtago ka pa, ako mismo ang magtitiyak na madadami ka. Sa kabilang linya, mahina ang pag-iyak ni Andrea. I understand. I-share mo ang location mo kay Attorney Llorente, hindi sa amin, sabi ni Marco. And don't move. Okay. Pagkababa ng tawag, walang nakapagsalita agad. Sa wakas, si Nico ang bumasag. Ang dumi. Walang ibang salitang mas tama roon. Hindi grand corruption, hindi moral collapse, hindi betrayal. Dumi. Malagkit. Kumakapit. Kumakalat. Kailangan nating kunin ang folder bago siya maunahan, sabi ni Isabela. Attorney will handle it, tugon ni Marco, kahit halatang gusto na niyang siya mismo ang sumugod.
Hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na pwedeng i-challenge later. Umupo si Celeste ng mas diretso at pinagmasdan ang tatlo. Ang mga anak niya, na wala pang tulog at pinipilit maging matibay. Si Marco, na may ambisyon ngunit kapaki-pakinabang ang galit. At siya mismo, na ilang oras lang ang nakalipas ay asawa sa isang gala, at ngayoy nasa gitna na ng isang operasyong legal at personal na magpapasya sa natitirang porma ng buhay niya. Dito niya unang naramdaman ang bigat ng susunod na yugto, kahit gaano karaming ebidensya ang makuha nila, kahit gaano kalinaw ang kasalanan ni Rafael, wala namang magiging tunay na panalo. Kapag bumagsak siya, babagsak din ang apelyidong dala pa rin ng mga anak niya. Kapag hindi nila itinuloy, sila ang malulunod sa lihim. Ang katarungan, kung darating man, ay hindi gaya sa mga palabas na may musika at malinaw na ginhawa sa dulo. Mas malamang darating ito na may kasamang mga hearing, frozen accounts, media vans, at mga kaibigang hindi na muling tatawag. Sa labas ng bintana, unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit. Hindi pa umaga, pero ang itim ay hindi na kasing siksik ng hating gabi. May manipis ng abo sa pagitan ng mga gusali. Magkakape ako, sabi ni Nico bigla, na para bang simpleng anunsyo iyon at hindi isang maliit na pagtanggap na hindi na sila makakatulog. Ako rin, sagot ni Isabela nang hindi iniangat ang tingin, ngunit halatang nangangalay na ang mga balikat. Sa kusina, narinig nila ang tunog ng coffee machine, ang pag-click ng capsule, ang maikling ugong habang tumutulo ang unang tasa. Ang amoy ng kape ay kumalat sa kondo at may kakaibang normalidad sa gitna ng abnormal na gabi. Nang abutan ni Nico ng tasa ang ina, bahagyang nagtagal ang mga daliri nila sa hawakan. Sorry, mahina niyang sabi. Napakunot noo si Celeste. Para saan? Hindi ko alam, sagot niya, mukhang naiinis sa sarili. Basta, parang dapat may sabihin ako. Napalambot ang mukha niya sa unang pagkakataon mula nang lisanin nila ang bahay. Wala kang kailangang ay sorry, ngunit sa loob niya, alam niyang pareho sila nang nararamdaman ang absurd na guilt ng mga taong nasaktan ngunit pakiramdam nila dapat mayroon silang nagawang mas maaga para pigilan ang trahedya. Ilang minuto pa, tumawag si Attorney Llorente sa secure line. Mabilis ang boses nito, gising na gising kahit madaling araw. Nakuha na raw ang location ni Andrea, may associate ng pupunta. Kailangan din daw nilang ihanda ang sarili sa posibilidad na mag-countermove si Rafael bago mag-8 a.m. He may file his own narrative through counsel, sabi ng abogado. He may accuse you of coordinated ouster. Napatingin si Celeste kay Marco. Nandoon na ang hinala bago pa man banggitin. Let him, sabi niya. Ngunit pagkatapos ng tawag, hindi na ganoon kasimple ang pakiramdam. Dahil totoo rin naman na may coordination. Totoo rin na may puwersa ng matagal ng alitang magkapatid sa likod ng pagkalatag ng ilan sa mga dokumento. Hindi mapapawi ng pagiging guilty ni Rafael ang katotohanang may kanya-kanya rin silang interes. Iyon ang pinakamabigat dalhin sa mga susunod na orasang pangangailangang magsabi ng totoo habang kinikilala na maging ang mga naghahabol ng hustisya ay hindi rin ganap na dalisay ang motibo. Alas 5 na nang sa wakas ay humina ng kaunti ang ritmo ng kanilang paggalaw. Hindi dahil tapos na, kundi dahil ang ilang mahahalagang bagay ay naipadala na, ang ilang tawag ay nagawa na, at ang natitira ay haharap na sa liwanag ng opisyal na umaga. Umupo si Marco sa sofa at bahagyang ipinikit ang mga mata, ngunit hindi natulog. Sa isip na iya'y bumalik ang mukha ng ama nila kanina, pagod at wasak, at kasunod nyo ng mukha ni Rafael noong mga panahong pareho pa silang naghahabulan sa lumang warehouse, nag-aagawan sa susi ng pick-up, nagtatawanan pa. Paano nga ba umaabot sa ganito ang magkapatid? Hindi naman isang araw lang. Patong-patong na ambisyon, pagkukumpara, katahimikan, at maliliit na pagtataksil din sa isa't isa. Baka kung naging mas matapang siya noon, mas maaga niya itong hinarap. O baka ganoon pa rin ang bagsak. Hindi niya alam. At marahil iyon ang pinakamasakit, kahit ang mga taong mahusay sa estratehiya ay bihirang marunong tukuyin ang eksaktong araw kung kailan nawala ang posibilidad ng pagligtas. Sa may bintana, tumayo si Celeste bitbit ang tasa ng kape na hindi niya halos mainom. Mas malinaw na ang langit ngayon, kulay abot maputlang asul, at sa salamin ay kita niya ang refleksyon nilang apat walang ayos, walang tulog, walang anumang hitsura ng pamilyang Daishi maayos tingnan sa magazine spreads. Ngunit mas totoo ito, mas pangit, oo, mas wasak, pero mas totoo.
Pagdating ng umaga, sabi niya nang hindi lumilingon, hindi na ito tungkol sa pagsalba ng imahe. Naiintindihan niyo? Oo, sagot ni Isabela. Oo, sabi rin ni Nico, bagaman mahina. Tumango si Marco pagkaraan ng isang beat. Then we go all the way, dagdag niya. Dahan-daang humarap si Celeste sa kanila. Hindi siya parang leader ng kumpanya o asawa ng tycoon ngayon. Isa siyang babae na niloko, isang ina na kailangang mamili ng uri ng pagkasira na kakayanin ng mga anak niya, at isang tao na sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay hindi na interesado sa magandang pagkakabalot ng kabulukan. No, sabi niya, at bahagyang nagulat ang tatlo. Hindi all the way. Hindi tayo magiging katulad niya. Napatigil si Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ilalabas natin ang totoo. Hindi natin dadagdagan. Hindi tayo gagawa ng kwento para mas mabilis siyang bumagsak. Hindi tayo gagamit ng mga bagay na hindi relevant sa kaso para lang durugin siya bilang tao. Dahil kapag ginawa natin yun, lulubog lang tayo sa parehong putik. Mahabang katahimikan. Ito ang pinakaunang malinaw na hangganang inilatag niya buong gabi, at sa hangganang iyon, naramdaman ni Marco ang sariling ambisyon na bahagyang nasagasaan. May mga bagay siyang kayang ihagis laban kay Rafael na hindi kailangang legal para makasira. May mga lumang sikreto, lumang kahinaan, mga pangalan ng politiko at fixer na pwedeng i-leak sa tamang tao. Ngunit sa pagtingin niya kay Celeste, naubos na ngunit tuwid pa rin, naunawaan niyang ito ang pagkakaiba nila ni Rafael sa gabing ito. Hindi sa dami ng ebidensya, kundi sa kung may natitira pa bang linya na ayaw tawirin kahit may sapat ng dahilan para maghayganti. At habang unti-unting pumuputi ang umaga sa likod ng mga gusali, at nagsisimula ang unang mahinang daloy ng trapiko sa ibaba, alam nilang darating na ang mga tawag, ang board notices, ang mga sagot mula sa abogado, at marahil ang unang formal na atake mula kay Rafael, ngunit sa loob ng maikling katahimikan bago sumabog ang araw, may nabuo ring desisyon na mas mabigat kaysa galit na sisimulan nila ang huling yugto ng laban hindi para protektahan ang isang pangalan, kundi para tanggapin kung ano ang kailangang mawala para may matira pang bahagi ng sarili nilang kayang tingnan sa salamin kapag tapos na ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na nag-vibrate ang mga telepono sa mesa, at ang maikling katahimikan na parang huling hinga bago ang pagputok ay nabasag ng liwanag ng mga screen na nagpapakita ng magkakaibang pangalan ngunit iisang mensahe ng mundo sa labas, nagsimula na ang umaga, at kasama nitong dumating ang pananagutan. Naunang magsalita si Isabela nang makita ang email notification mula sa corporate secretary. Emergency board meeting confirmed. 8:30. Hybrid. Sa kabilang screen ni Marco, may maikling tugon si Attorney Llorente, Associate Secured Andreas Duplicate Folder. Review ang now. At sa telepono ni Celeste, isang mensahe mula kay Don Ernesto lamang ang laman, dumiretso kayo sa office. Huwag na muna sa bahay. Tinitigan niya ang mensahe ng mas matagal kaysa kinakailangan. Ang simpleng linyang iyon ay may bigat ng pag-amin na ang tahanang iniwan niya ilang oras lang ang nakalipas ay hindi na pwedeng balik-balikan na parang ordinaryong address. Sa isip niya, ang bahay sa Alabang ay parang isang magarang sisidlang nabasag sa loob, kahit buo pa sa labas. Maliligo ako, sabi niya sa wakas, at ang boses na iya'y tuyo sa puyat ngunit matatag. Kayo rin. Hindi tayo pupunta roon na parang galing sa banggaan. Walang tumutol. May kakaibang ginhawa sa pagkakaroon muli ng konkretong utos, kahit gaano kaliit. Habang isa-isa silang kumikilos sa kondo bukas ng kabinet, buhos ng tubig sa banyo, pagplansya ng damit sa maliit na steam unit, paghahanap ng concealer at neutral na blouse, pagpili ng polo na hindi masyadong gusot parang unti-unting bumabalik sa kanila ang kakayahang magpakita ng anyong kayang humarap sa ibang tao. Ngunit sa ilalim ng maayos na tela at malamig na tubig sa balat, wala ni isa sa kanila ang totoong nakahinga. Sa banyo, nakatayo si Celeste sa harap ng salamin habang pinapatakan ng tubig ang dulo ng kanyang buhok. Kita niya ang pamamaga sa ilalim ng mga mata, ang nipis ng labi sa kakapigil umiyak, ang bahagyang paninigas ng panga na dala ng galit na hindi pa nawawala. Ilang taon din niyang ginamit ang ganitong salamin para ihanda ang sarili sa fundraisers, ribbon cuttings, interviews, at family photographs. Ngayon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang hinahandang role. Wala ng power wife, wala ng eleganteng mediator, wala ng babaeng marunong ngumiti habang may itinatagong duda.
Ang naroon ay isang taong pagod, sugatan, at malinaw na malinaw ang desisyon. Hinaplos niya ang kaliwang palasingsingan, reflex pa rin ang paghahanap sa singsing na wala na, at sa munting bakanteng iyon sa daliri niya ay tila may mas konkretong patunay ng bagong katotohanan. Sa guest room naman, nakaupo si Nico sa gilid ng kama, hawak ang polo shirt na pinili ni Isabela para sa kanya dahil wala siyang matinong nadalang iba. Habang isinusuksok niya ang mga braso sa manggas, naalala niya ang mga umagang may family brunch sila tuwing linggo, ang ama niyang laging nakabihis na ng maaga, laging may pabangong mamahalin at kamay sa balikat niya habang tinatanong kung ready na ba siya. Biglang sumingit ang tanong sa isip niya, kapag nakita niya si Rafael mamaya, ano ang mararamdaman niya? Gusto ba niyang sumigaw, suntukin ito, o yakapin at itanong kung bakit? Nainis siya sa sarili sa huling posibilidad. Ayaw niyang maging batang naghahanap pa rin ng paliwanag sa ama na malinaw namang nagsinungaling. Pero mas ayaw niya ring magkunwaring wala nang natirang pagmamahal dahil hindi totoo iyon. Ang problema sa pagguho ng isang magulang ay hindi nito binubura ang mga magagandang alaala. Dinudungisan lamang nito ang mga iyon. Sa sala, si Marco ay nasa tawag na kay Attorney Llorente, nagsusuot ng blazer habang nakikinig. How bad? Tanong niya. Sa kabilang linya, mabilis at malamig ang boses ng abogado. Bad enough. The duplicate folder has signed side agreements tied to land conversion and discretionary disbursements. Also a memo draft indicating awareness of exposure if the housing commitment is publicly compared to actual transfer plans. Napapikit si Marco. May direct link ba kay Rafael? Initials, signatures, routing instructions, and at least one voice note transcript referenced in an assistant email. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Ito na ang uri ng ebidensyang hindi kayang ipaliwanag bilang misunderstanding lamang. Ngunit kasabay ng kaunting ginhawa sa pagiging matibay ng kaso ay ang mas mabigat na pagkaalam na kapag inilatag nila ito, wala nang babalikang neutral ground ang pamilya. We proceed, sabi niya. But clean. No media dump. Good. Sagot ng abogado. Because he moved first. Nanlamig ang balikat ni Marco. How? Counsel to counsel notice. He's alleging unlawful access to corporate records, collusion to remove him, and marital retaliation being used to seize control. Napatawa si Marco nang walang humor. Siyempre, hindi niya inaasahang iba ang galaw ni Rafael. See you at the office, sabi niya at ibinaba ang tawag. Paglabas ni Celeste mula sa kwarto, nakabihis na siya ng cream blouse at dark trousers, ang buhok ay nakatali ng simple at mahigpit. Hindi siya mukhang mag-ara. Mukha siyang handa. Nakita niya agad sa mukha ni Marco ang balita. He struck first. Tumango ito. Collusion, unlawful access, personal vendetta, standard defense. But he sent it early. Hindi nagulat si Celeste. May isang mapait na kapayapaan sa loob niya habang naririnig ito. Ito ang mas madaling hulaan kay Rafael kaysa ang tunay na pagsisisi. Kapag nasukol, gagawa ito ng estratehiya. Fine, sabi niya. Then we answer with documents, not outrage. Lumabas si Isabela mula sa silid na nakasuot ng dark blazer na halatang hiniram mula sa stock clothes na iniiwan ni Celeste sa kondo. Hindi perpekto ang fit, ngunit sapat upang bigyan siya ng anyong halos abogado na. Nang makita niya ang mga mata ng ina, bahagya siyang tumango, at sa maliit na kumpirmasyong iyon ay para silang tahimik na nagkasundo na wala ng atrasan. Pagdating nila sa headquarters ng Vergara Holdings sa Ortigas, iba ang mukha ng gusali sa ordinaryong araw. Pareho pa rin ang glass facade, pareho pa rin ang polished lobby at amoy ng lemon polish sa marmol, ngunit may bago sa himpapawidang uri ng katahimikan na halatang pilit. Naroon ang mga guard na masyadong tuwid ang tayong tila may utos na huwag magpahalata ngunit halatang alam na may nangyayari. Naroon ang mga empleyadong nagpapanggap na abala sa aid scanner habang palihim na tumitingin. Naroon ang receptionist na hindi malaman kung tatawagin si Celeste na ma'am sa karaniwang lamang o sa mas maingat na tono ng taong alam na ang bawat maling ekspresyon ay maaaring maalala. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, naramdaman ni Celeste ang mga titig sa likod, ngunit hindi siya lumingon. Ang hiya ay nandoon pa rin, nakadikit sa balat, ngunit may mas matibay ng bagay na pumapagitna rito at sa kanyang paglalakad, disiplina. Sa boardroom sa ika-23 palapag, malamig ang aircon at masyadong maliwanag ang ilaw.
Nasa mesa na ang ilan sa mga directors, may daladalang folders, tablets, kape, at mga mukhang sinanay na manatiling neutral sa harap ng kaguluhan. Si Alicia Ramos ay unang umiwas ng tingin kay Celeste bago nagpakawala ng maikling tango. Si Sandoval ay nakasandal sa upuan, nakaipit ang labi, nagmamasid. Ang corporate secretary ay abalang nag-aayos ng attendance sheet kahit electronic naman lahat, malinaw na naghahanap ng mapagkakaabalahan para hindi tumingin sa mga mata ng kahit sino. Sa dulo ng mesa, bakante ang upuan ni Rafael. Ngunit hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at pumasok siya, kasama ang sariling abogado, naka-dark suit, maayos ang buhok, wala ni bahid ng puyat sa mukha maliban sa halos di mapansing pamumutla sa gilid ng ilong. May isang kisap mata na parang nanikip ang buong silid. Sa loob ni Nico, na pinaupo sa gilid kasama ni Isabela bilang observers lamang, parang may kung anong umakyat mula tiyan hanggang lalamunan. Ito ang ama niya, at sa hitsura nito ngayon, pwedeng isipin ng hindi nakakakilala na ordinaryong executive lang nahaharap sa ordinaryong krisis. Ganito kagaling ang ilang tao magdala ng sarili kahit nalulunod na ang paligid. Nagtagpo ang mga mata ni na Rafael at Celeste. Walang bati, walang pagigik, ngunit sa titig ni Rafael ay may halong pagod, galit, at isang bagay na mas hindi niya kayang ikubli pagkagulat na hindi talaga siya sinalo ng takot ni Celeste. Naupo siya. Nagsimula ang meeting sa formalidad, quorum, agenda, emergency preservation concerns. Pagkatapos ay mabilis na nawala ang anyo ng normal. Si Attorney Llorente ang unang nagsalita sa panig ni na Celeste at Marco. Inilatag ang concern sa possible misuse of corporate structure, record tampering, at urgent need for independent review. Tumutol agad ang abogado ni Rafael, nagsabing ang mga dokumentong hawak nila ay maaaring improperly obtained at may obvious personal motive ang timing ng paglalabas. Personal motive does not erase documentary authenticity, malamig na sabi ni Isabela bago pa siya mapigilan ni Celeste. Napalingon ang ilan. Si Rafael ay bahagyang napakurap sa boses ng anak niyang hindi na niya kontrolado. And attempted deletion after notice of concern, dagdag ni Marco, saka ini-screen share ang access logs. Isa-isang lumabas sa monitor ang timestamps ng overnight account activity, ang sudden inaccessibility ng ilang folders, at ang mismong chain ng transfers na natagpuan nila. Naramdaman ni Celeste ang pagbabago ng hangin sa silid. May mga direktor na kaninang maingat pa ang mukha ngunit ngayon ay bahagyang umuurong sa mga upuan nila, parang ayaw madikit sa isang bagay na mas mabigat kaysa inaasahan. Si Alicia ang unang nagtanong, boses ay mahina ngunit malinaw. Rafael, can you explain why project-linked funds appear routed through entities not disclosed to the full board? Sandali siyang tumahimik, mahusay siyang magsalita, at alam niya iyon. Ngunit ang problema sa ganitong klase ng sandali, kahit gaano kaganda ang diction, may limitasyon ng retorika kapag nakaharap na sa numbers at signatures. Strategic holding structures, sagot niya. Temporary, standard in land positioning, without full board notation. Singit ni Sandoval, ngayon ay hindi na ganoon kakampante ang pagkakasandal. Because disclosure timing was still under legal review, sagot ni Rafael. Mabilis, makinis. Halos pwedeng paniwalaan kung hindi mo alam ang kabuuan. Ngunit inilatag na ni Attorney Llorente ang duplicate side agreements, ang memo draft, at ang correlation ng housing commitment sa public-facing materials kumpara sa internal intent. Habang isa-isang lumilitaw ang mga pahina sa screen, napanood ni Celeste ang mukha ng asawa niyang unti-unting nawawala ng puwang sa sarili niyang bersyon ng kwento. Hindi ito dramatic, walang sigaw, mas masahol pa rito. Ang maliliit na pagkaantala bago sumagot, ang paninigas ng panga, ang paglayo ng tingin sa ilang lines, ang bahagyang sobrang diin sa salitang context na lagi niyang ginagamit kapag paubos na ang depensa. Sa tabi, si Don Ernesto ay pumasok ng walang ingay at umupo sa observer chair sa likod, hindi na bilang hari ng pamilya kundi bilang matandang lalaking kailangang makita mismo ang pagbagsak ng anak. Nang dumating ang usapin sa Likgala Video at Affair, tumutol ang abogado ni Rafael sa relevance. Totoo naman sa isang legal sense na pwedeng paghiwalayin ang usaping marital at corporate. Ngunit si Celeste ay humingi ng salitang magsalita, at ang buong silid ay napatahimik. Tumayo siya nang hindi nagmamadali. Hindi niya dala ang anumang prop, wala ni dokumento sa kamay,
ngunit sa tindig niya ay may bigat ng taong wala nang natitirang interes sa pag-iingat sa hitsura. Hindi ako nandito para litisin ang kasal ko sa harap ninyo, sabi niya. At hindi ko ginagamit ang board na ito para sa personal na ganti. Kung iyon lang ang dahilan ko, matagal na sana akong umalis ng tahimik. Nandito ako dahil ang parehong ugaling nagtulak sa asawa ko na magsinungaling sa pamilya niya ay siya ring ugaling nagbigay sa kanya ng kumpiyansang maniwala na kaya niyang magsinungaling sa kumpanya, sa mga empleyado, at sa mga komunidad na ginamit sa pangako. Hindi pareho ang affair at ang financial misconduct, pero pareho silang galing sa parehong pinagmulan ng paniniwalang kaya niyang kontrolin kung ano lang ang dapat malaman ng iba. Sa dulo ng mesa, napayuko si Nico. Hindi niya kayang tingnan ang ama sa mga sandaling iyon, dahil sa unang pagkakataon ay narinig niyang isinalita ng tuwid ng ina niya ang bagay na matagal nang umaalingaw-ngaw pero walang pangalan. Si Rafael ay nakatitig kay Celeste. At kung may natitira mang pag-asang ito'y uurong sa habag o hiya, doon iyon tuluyang namatay. This is character assassination dressed as governance, sabi niya, ngunit kahit sa sariling pandinig niya marahil ay alam niyang mas manipis na ang dating nito kaysa gusto niya. No, sagot ni Celeste. This is pattern. Ang salitang iyon ang parang tunay na huling suntok. Pattern. Hindi isolated. Hindi misunderstanding. Hindi passion. Hindi necessity. Pattern. Sa loob ni Don Ernesto, may malalim na sakit na sumadsad habang pinakikinggan ang palitan. Hindi lamang si Rafael ang hinahatulan ng salitang iyon. Pati siya, sa kung paanong ilang beses niyang pinalampas ang maliliit na pattern noon ng sobrang pagmamadali, ang pagsasantabi sa proseso, ang yabang na tinatawag niyang leadership, ang kakayahang magsinungaling ng mahinahon. Nang humingi ng recess ang corporate secretary dahil umiinit na ang discussion, walang tumutol. Naghiwa-hiwalay ang mga tao sa gilid ng silid, may tumawag sa labas, may kumuha ng kape. Si Nico ay agad lumabas sa koridor, hindi makahinga sa dami ng lamig at tensyon sa boardroom. Sumunod si Rafael pagkalipas ng ilang segundo. Nico. Napatigil ang binata ngunit hindi agad lumingon. Narinig niya ang yabag papalapit, ang pamilyar na timpla ng boses na maraming beses nang nagbigay ng payo, utos, biro. Anak, tingnan mo ako. Dahan-dahan siyang humarap, hindi niya naisip kung ano ang sasabihin. Ngunit nang makita niya ang mukha ng ama hindi ang executive, hindi ang public figure, kundi ang lalaking may pagod sa ilalim ng mata at isang linyang hindi naitago sa pagitan ng mga kilay may kumirot sa dibdib niya na muntik na niyang ikahiya. Hindi ko alam alin sa mga sinabi nila ang pinaniniwalaan mo, sabi ni Rafael, at ngayon ay mas tahimik na ang tono, halos pribadong tao sa gitna ng corporate hallway. Pero kahit anong mangyari, anak kita. Kumunat ang noo ni Nico. Napakababa ng threshold ng galit niya ngayon, ngunit ang masakit ay hindi simpleng puot. At ikaw pa rin ang tatay ko, sabi niya. Iyon ang problema. Kita niya kung paanong tumama iyon. Pero hindi siya huminto. Kapag sinabi mong anak mo ako, para bang sapat yon? Para bang nabubureno ng ginawa mo kay mama? Sa amin. Sa lahat. Huminga ng malalim si Rafael, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing ito, wala siyang agad na mahusay na sagot. Nagkamali ako, sabi niya sa wakas. Hindi lang mali, sagot ni Nico, namumuo ang tubig sa mata pero hindi bumabagsak. Pinili mo. Pagkatapos ay tumalikod na siya, dahil alam niyang kapag nagtagal pa, baka magtanong siya ng bakit at ayaw niyang ibigay sa ama ang ginhawang iyon. Sa boardroom, natapos ang recess at bumalik ang mga directors sa mesa na mas tahimik na ngayon, mas mabigat ang mga desisyon sa mukha. Sa huli, iminungkahi ni Alicia ang 3 hakbang, immediate temporary leave for Rafael pending investigation, appointment of an interim oversight committee, at full independent forensic audit with preservation orders. Tutol ang abogado ni Rafael, syempre. Siya man ay tumutol, sa kontroladong galit, sinasabing prejudgment iyon. Ngunit nang hilingin ng corporate secretary ang boto, isa-isang nagtaas ng kamay ang mga direktor. Una si Alicia, sumunod si Sandoval, mabigat ang mukha. Pagkatapos ay 2 pa, sumunod si Marco. Nang magtaas si Don Ernesto mula sa observer position bilang founding chair emeritus invited to state guidance, hindi iyon formal vote ngunit sapat ang bigat ng kilos niya para ipaalala sa lahat kung saan na bumagsak ang moral center ng silid. Nang tuluyang maitala ang majority support, walang palakpakan, walang ginhawa.
Tanging isang tahimik na pagkumpirma na may nawala ng hindi na maibabalik. Si Rafael ay hindi agad gumalaw. Nakaupo lamang siya, parehong kamay magkadikit sa ibabaw ng mesa, nakatitig sa kahoy na tila naghahanap ng bitak na pwedeng pasukan ng panibagong estratehiya. Ngunit kahit sa loob na alam niyang iba na ito. Hindi pa siya talo sa lahat. May mga laban pa, may korte, may media, may mga alyado. Ngunit ang silid na ito, ang kumpanyang minsan niyang iniisip na natural na extension ng sarili niya, ay unang beses nang nagsara laban sa kanya. Nang tumayo siya, mabagal ang kilos, at sa ilang segundong iyon ay hindi siya mukhang makapangyarihan. Mukha lang siyang lalaking nahuli ng pinagsama-samang bigat ng sariling pinili. Napatingin siya kay Celeste, saka kay Isabela, saka kay Nico na kakabalik lang sa pintuan, at sa huli kay Don Ernesto. Marami siyang pwedeng sabihin. Maraming nakahandang linya ang mga gaya niya sa mga ganitong sandali. Ngunit marahil ay wala ng silbi ang mahusay na pagsasalita kapag ang lahat ng taong pinakamahalaga sa buhay mo ay tumitingin sa'yo na parang ngayon ka lang nila tunay na nakilala. "You'll regret how this ends," sabi na lamang niya, hindi sigaw, hindi pagbabanta lang, kundi halo ng sugatang pride at takot. "Matagal na kaming may pinagsisisihan," sagot ni Celeste. Lumabas si Rafael na kasama ang abogado niya, at sa pagsara ng pinto sa likod nito, para bang may isang yugto ng kanilang buhay na hindi na nangangailangan ng seremonya para matapos. Hindi pa tapos ang legal na laban. Hindi pa tapos ang usapin sa publiko. Hindi pa tapos ang posibilidad ng kriminal na investigasyon. Ngunit ang sentro ng kwento nilang pamilya ay lumipat na. Hindi na ito umiikot sa kung matutuklasan ba ang totoo. Nandoon na iyon, mahirap, pangit, at sapat para baguhin ang lahat. Nang maglabasan ang mga direktor, may mga tumikim, may mga nagsabing well-coordinate, may ilang nag-iwas ng tingin sa mga anak ni Rafael at Celeste dahil hindi nila alam paano tumingin sa mga batang biglang tumanda sa loob ng isang araw. Naiwan sa silid sina Celeste, Isabela, Nico, Marco, at Don Ernesto. Walang nagsasalita sa una. Sa dulo, ang matanda ang huminga ng malalim at naupo ng mas mabigat sa silya. "Tama kayo," sabi niya, at ang boses ay basag sa bahaging hindi niya madalas ipakita. Pero walang bahagi nito ang tama sa pakiramdam. Umupo si Celeste sa wakas, parang doon lang tumama ng buo ang pagod. Wala naman talaga. Lumapit si Isabela sa bintana ng boardroom at tumingin sa lungsod. Maliwanag na ang araw sa labas, ang trapiko ay buo na, ang mga gusali ay kumikislap sa araw na parang may kaayusan ang lahat. Sa loob niya, alam niyang magsisimula pa lang ang mga tawag mula sa media, mga filings, mga kaibigang pipili ng katahimikan kaysa katapatan, at marahil ay mga taong magsasabing dapat inayos na lang nila ito ng pribado. Ngunit may isang bahagi sa kanya na mas tahimik ngayon, hindi dahil mas mababa ang sakit kundi dahil wala nang kailangang hulaan. Ang katotohanan, kahit magulo, ay may sariling anyo ng pahinga. Si Nico ay lumapit sa mesa at kinuha ang isa sa mga basong tubig na hindi naubos sa meeting. Ininom niya iyon ng kalahati, saka ibinaba. Hindi na siya mukhang batang gustong tumakas. Hindi rin siya mukhang taong handa ng magpatawad. Mukha siyang anak na unang beses natutong ang pagmamahal sa magulang ay maaaring manatili kahit hindi na kayang ipagtanggol ang ginawa nito. Si Marco naman ay tumayo sa tabi ng upuan, nakatingin sa pintong nilabasan ng kapatid. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay na matagal niyang inakala. May puwang, oo, may pagbukas sa kapangyarihang matagal niyang hindi maabot. Ngunit sa ilalim nito ay may abo. Sapagkat ang pagbagsak ni Rafael ay hindi pag-angat lamang niya. Pag-amin din ito na iisang dugo pa rin ang dumadaloy sa kanilang dalawa, at sa pagkapanalo niya ngayon ay may bahagi ring natalo sa kanya ang huling munting ilusyon na balang araw ay maaari pa silang maging magkapatid muli bago nila wasakin ang isa't isa. Tinapak ni Don Ernesto ang dulo ng baston sa sahig at tumingin kay Celeste. "Hindi ko hihilinging patawarin mo siya," sabi niya. "Hindi ko rin hihilinging patawarin mo ako." Pinagmasdan siya ni Celeste, at sa unang pagkakataon ay nakita niya hindi ang patriarka kundi isang matandang lalaking huli nang natuto ng presyo ng katahimikan. "Hindi pa ngayon," sagot niya. "Baka hindi rin kailanman. Pero hindi ko na rin gustong mabuhay na nakasandal sa galit lang." Tumango ang matanda, na parang sapat na muna iyon. Nang tuluyan silang lumabas ng boardroom at naglakad sa mahabang corridor na may mga framed photographs ng groundbreaking ceremonies at turnover events,
Parang dumaraan sila sa museo ng isang pamilyang hindi na umiiral sa dati nitong anyo. Huminto si Celeste sa isang larawan kung saan magkatabi silang mag-asawa, hawak ang shovel sa isang housing launch na ngayon ay may bahid na ng kabalintunaan. Tinitigan niya iyon ng ilang segundo, pagkatapos ay tumalikod ng hindi humihinga ng malalim, ng hindi umiiyak, ng hindi rin nagsasalita. Hindi niya kailangang sirain ang frame. Sapat nang hindi na niya ito kilalanin bilang katotohanan. Sa lobby, sumabog na ang araw sa salamin ng gusali. May ilang reporter sa labas, halatang bagong dating, may kamera at mikropono, ngunit pinigilan muna sila ng security. Napatingin si Isabela sa ina. Napatingin si Nico sa kalsada sa labas. Napatingin si Marco sa telepono niyang sunod-sunod ang pasok ng messages. At si Celeste, matapos ang mahabang gabi at mas mahabang umaga, ay tumuwid, hinawakan ng mahigpit ngunit mahinahon ang document case na daladala pa rin niya, at nagsimulang maglakad patungo sa pinto kasama ang mga anak niya sa magkabilang gilid, hindi dahil tapos na ang sakit, hindi dahil buo pa ang pamilya, at hindi rin dahil may garantisadong hustisya sa dulo, kundi dahil may mga pagkawasak na hindi nilulutas tinatawid lamang. Araw-araw, bitbit ang mga pirasong kayang iligtas, habang tinatanggap na ang ilang bagay na minsang minahal mo ay kailangan mong iwan sa likod para may matira pang bahagi ng sarili mong kayang mabuhay sa liwanag.